Isang gwapong abogado na may pambihirang kakayahan, masinop sa bawat detalye, matatag sa bawat kaso, laging itinago ang matalim na bahagi sa kanyang kaluluwa. Nasa safe frozen warehouse sa South Korea nang magsimula ang paglilitis. Ang mga bagong abogado ay madalas na natataranta at nagiging agresibo, ngunit ang siyam na taong karanasan ay tumulong kay An Jo-hyung na harapin ang bawat paglilitis ng may kumpiyansa at kasanayan. Ang karanasan ay hindi lamang nagdala ng kumpiyansa, kundi pati na rin ng profesionalismo at pagiging maingat. Ang pagiging maingat na ito ay hindi lamang nakatulong sa kanya na harapin ang hukom, kundi pati na rin na matuklasan ang katotohanang itinatago ng kliyente. Bilang isang abogado, kailangan din niyang maging responsable sa pagtuklas ng katotohanan dahil madalas na may ugali ang mga kliyente na mag-imbento ng kwento. Mayroong isang ugali ang mga kliyente na mag-imbento ng kwento at hindi sabihin ang buong katotohanan sa abogado. Ang lubusang pagtitiwala sa sinasabi ng kliyente ay isang maling ugali na kailangang baguhin ni An Jo-hyung matapos ang maraming pagkatalo. Kamakailan, tumanggap siya ng isang kakaibang kaso. Ang kliyente ay inakusahan ng pananakit sa kliyente. Sa preliminary hearing, inamin niya ang lahat ng akusasyon, ngunit ngayon ay humihiling siya ng muling paglilitis. Ang pinakakakaibang bagay ay hindi ang hindi pagkakapare-pareho ng kanyang saloobin, kundi ang kliyente na ito ay bulag. Hindi dahil bulag ang kliyente ay madaling maniniwala si An Jo-hyung sa kanyang isang panig na salaysay. Nang marinig ng iba pang mga kasamahan na tinanggap niya ang kasong ito, hindi napigilan ng ilan sa kanyang mga malalapit na kaibigan na magtanong tungkol dito. Sa tanghalian, pwede bang manakit ang isang bulag sa ibang tao? Siyempre, pwede silang manakit at pwede rin silang manapa. Tanong ni Bae Moonjung, isang kasamahan kay An Jo-hyung. Sa huli, hindi ba siya diskriminasyon sa mga bulag o sumuko na siya sa pagtatanggol sa kaso? Dali-daling ipinaliwanag ng isang lalaking kasamahan para kay An Jo-hyung. Sa katunayan, hindi lahat ng tinatawag na bulag ay walang nakikita. Mayroong ilang tao na nakakaramdam pa rin ng liwanag at nakikita ang mga balangkas. Kung mayroon pa silang natitirang bahagi ng paningin, ang pananakit sa ibang tao ay hindi imposible. Natapos ang lunch break at bumalik na sa trabaho ang lahat, ang mga kasamahang kumain ng magkasama ay ang lahat ay mga assistant abogado sa parehong law firm. Ang assistant abogado ay hindi legal secretary. Nakapasa sila sa bar exam at maaaring magsanay ng batas ng nakapag-iisa. Dahil lamang sa kakulangan ng karanasan, nagtatrabaho sila para sa law firm at kailangang sumunod sa mga pangunahing abogado. Sa pangkalahatan, abala ang kanilang trabaho, ngunit si An Jo-hyung, pagkatapos ng trabaho araw-araw, minsan ay mayroong karagdagang aktibidad at iyon ay ang makipag-date. Sa ngayon, hindi na niya matandaan kung ilang tao na ang nakipag-date sa kanya. Ang mga kasamahan ay nagtaya na wala ring magiging resulta sa pagkakataong ito. Kung hindi siya nasiyahan sa bawat pagkakataon, bakit patuloy pa rin siyang nakikipag-date? O mas magandang bumili na lang ng lottery ticket. Pwede ko ring makilala ang babaeng itinakda ng tadhana. Ang sinabing ito ay nagpatawa sa iba pang mga kasamahan at naging masaya ang kapaligiran. Ngunit seryosong sinabi ni An Jo-hyung na nakilala na rin niya ang kanyang tadhana kahit minsan lang. Inakala lang ng iba na nagbibiro siya. Bumalik na sa trabaho, kinuha ni An Jo-hyung ang file ng bulag at tiningnan itong muli. Natuklasan niya na kumpleto ang mga ebidensya. Ang nagrereklamo ay hindi lamang nagbigay ng recorded evidence, kundi pati na rin ang mga basag na bagay na nakakalat sa lahat ng dako bilang ebidensya. Pagkatapos nito, nagpa-check pa siya ng kanyang mga sugat. Ang akusado ay isang tax expert at sinabi ng nagrereklamo na siya ay kliyente ng akusado. Dahil siya ay regular na kliyente, sa araw na iyon, hiniling niya sa akusado na bawasan ang bayad sa serbisyo. Hindi inaasahan, nagalit ang akusado at sinaktan siya. Tiningnan ni An Jo-hyung ang mga larawan ng pinangyarihan at nagpa siya na puntahan mismo ang lugar upang tingnan kung may kakaiba. Ang pinangyarihan ay ang bahay ng bulag. Dahil sa unang preliminary hearing, inamin niya ang lahat ng akusasyon. Hindi siya nahatulan, ngunit pansamantalang nasa ilalim ng pagsubok at ang kanyang tirahan ay ang pinangyarihan din ng krimen. Ang kaso ay ganap na nagbago ngayon. Ipinaliwanag ng bulag na ito ay ang kanyang kaibigan na tumulong sa kanya na ayusin ito dahil sa takot na magkaroon siya ng psychological trauma. Patuloy na pinagmamasdan ni An Jo-hyung ang espasyo. Pinaninindigan pa rin ng bulag ang kanyang sinabi na hindi niya inatake ang nagrereklamo. Noong panahong iyon ay ayaw lang niya ng gulo, kaya inamin niya ang mga akusasyon. Mula sa simula, ang nagrereklamo ay sumisigaw at sinisira ang mga gamit. Kasabay nito, ipinahiwatig din ng bulag na ang sitwasyong pinansyal ng nagrereklamo ay hindi maganda sa loob ng kalahating taon. Ang ibig mong sabihin ay inimbento ng nagrereklamo ang lahat. Eksaktong ganoon. Napansin ni An Jo-hyung na bukas ang ilaw sa banyo. Posible kayang may natitira pa siyang paningin at nakakaramdam siya ng liwanag. Sadyang tinanong niya ang bulag kung nasaan ang banyo. Lumapit ang bulag sa banyo para tulungan siyang buksan ang ilaw. Ngunit sa halip ay pinatay niya ito. Tila ang bulag na ito ay walang kakayahang makaramdam ng liwanag. Umalis siya sa bahay ng bulag. Pumunta siya sa kanyang regular na blind date. Pagkatapos magpaalam sa babae, sana siyang burahin ang kanyang contact number. Pagkatapos, pumunta siya sa isang pagtitipon ng mga kasamahan. Ngayon, bihira silang magtipon sa isang high-end na Chinese restaurant. Pinili nila ang ganoong marangyang lugar dahil gusto nilang magpaalam sa isang napakalapit na kasamahan. Karaniwan, ang isang assistant abogado ay nananatili lamang ng 5 taon. Pagkatapos ng 5 taon, karamihan sa kanila ay pinipiling mag-resign upang magbukas ng sariling law firm o magtrabaho para sa isang malaking kumpanya. Ngunit si An Jo-hyung ay nanatili sa loob ng 8 taon. Sa kabilang banda, ang iba ay hindi malinaw na makatiis ng matagal. Ang kasamahan na nag-resign sa pagkakataong ito ay hindi nakatiis pagkatapos lamang ng 1 taon. Gusto niyang magbukas ng sariling law firm, ngunit naniniwala si
kay An Jo-hyung na masyadong malaki ang peligro at posibleng malugi. Bilang isang assistant abogado, kahit papaano ay mayroon kang stable na kita. Ngunit ang iba ay hindi talaga siya maintindihan. Sa huli, bilang isang assistant abogado, magagawa mo lamang ang mga gawain na iniutos ng mga pangunahing abogado at hindi ka maaaring tumanggi sa mga gawaing ibinigay sa iyo. Gayunpaman, ang law firm ay hindi kailanman nagkukulang ng tao. Kapag may umalis, mayroon ding dumarating. Ngayon, ang law firm ay mayroong isang bagong assistant abogado na nagngangalang Kang Hee-ji. Ang kanyang dating trabaho ay bilang assistant abogado rin, ngunit nagtrabaho lamang siya ng 7 buwan. Ang babaeng abogado na nag-interview sa kanya ay curious, bakit siya tumagal lamang ng maikling panahon. Agad na sinabi ni Kang Hee-ji na dahil sa dating law firm, paulit-ulit lang ang kanyang ginagawa at pakiramdam niya ay wala siyang natutunan, kaya nagpa siya siyang mag-resign. Lubos na nasiyahan ang pangunahing abogado sa sagot na ito at tinanggap siya agad. Agad na ipinakita ni Kang Hee-ji ang kanyang masikap na kalikasan at humiling na simulan ang trabaho ngayong araw. Ang ganitong saloobin ay mas lalong nagpasaya sa pangunahing abogado. Ipinakilala niya ang sitwasyon ng law firm kay Kang Hee-ji. Siya ay isang partner ng law firm at sa ilalim niya ay si Kang Hee-ji at isa pang assistant abogado. Ang ibang mga partner ay mayroong normal na relasyon lamang. Ang simpleng pagbati ay sapat na. Hindi kailangang mag-alala ni Kang Hee-ji tungkol sa iba. Ang kanyang direktang supervisor ay ang pangunahing abogado lamang. Simula nang tanggapin siya, si Kang Hee-ji ay mayroong sariling opisina. Sa mesa ay mayroong isang turnover report na iniwan ng lalaking kasamahan na nag-resign. Ang turnover report ay napakaraming pahina na may mahahalagang tala. Sa huling bahagi, mayroon ding espesyal na tala na maaari siyang makipag-launch sa ilang mga kasamahan. Kung mayroon siyang hindi alam, maaari niya silang tanungin. Ang mga pangalan at contact number ng mga kasamahan na ito ay nakalista. Malinaw na ang mga taong ito ay sina. Sunod-sunod na hinanap ni Kang Hee-ji ang kanilang mga contact number sa social media at natuklasan na ang profile picture ng huli ay napakapamilyar. Hindi ba ito ang kanyang dating nobyo? Mukhang maliit talaga ang mundo. Ngayon, kailangan pa ni Kang Hee-ji na pumunta sa isang sentencing hearing. Paglabas niya sa korte, hindi sinasadyang nakita niya ang kanyang direktang amo. Nakita ng amo niya na magkahawak kamay sila ng isang babae at hindi niya maiwasang mapangiti. Ang ganda naman ng paraan ninyo para magbonding ng kaibigan mo. Sa totoo lang, hindi kami magkakilala. Naging magkaibigan lang kami dahil sa kaso niya. Ang isang abogado at kliyente ay nagiging magkaibigan, ito ay bihira. Nagulat ang amo niya, ngunit naisip niya na bago pa lang si Kang Hee-ji, kaya hindi niya ito pinansin. Para naman kay An Jo-hyung, malapit nang litisin ang kaso ng pananakit ng bulag. Pinuntahan niya ang kanyang kliyente at ipinakita sa kanya ang registration ng tirahan na kanyang inimbestigahan. Sa kanilang dalawang rehistro ng tirahan, pareho ang kanilang address. Nangangahulugan ito na may panahon na nagsama sila sa iisang bahay. Maging ang matatalik na kaibigan ay bihirang magsama sa iisang bahay. Kung talagang matatalik silang magkaibigan na nagsama sa iisang bahay, dapat ay inamin nila ito ng tapat. Ngunit pareho nilang itinago ang kanilang relasyon. Sinabi lamang nila na sila ay tax expert at kliyente. Malinaw na mayroong kakaiba rito. Pinag-isipan itong mabuti ni An Jo-hyung at mayroon lamang isang posibilidad na makakapagpaliwanag sa kanilang reaksyon at iyon ay sila ay naging magkasintahan. Sila ay nagsama sa iisang bahay bilang magkapartner na parehong kasarian. Dahil hindi komportable ang kanilang pagkatao, kaya nila ito sabay-sabay na itinago. Nang marinig ang pagsusuri ni An Jo-hyung at nakita ang malinaw na ebidensya sa harap niya, sa wakas ay inamin ng bulag, tama ka. Nagmahalan kami noon, naghiwalay na kami ngayon, hindi ko sinasadyang itago ito. Kung talagang magkasintahan sila, madaling ipaliwanag ang nangyari. Nag-away sila dahil sa hindi magandang paghihiwalay. Ngunit malakas na sinabi ng bulag na pinutol niya si An Jo-hyung, hindi ko siya sinaktan. Talagang dahil sa paghihiwalay, kaya ginawa ng nagrereklamo ang lahat ng ito. Dahil noong magkasama pa kami, binigyan ko siya ng maraming pera. Siyempre, hindi malaki ang bawat halaga, ngunit kung pagsasama-samahin, malaki na ito. Noong binibigay ko ang pera, mahal na mahal ko siya. Hindi ko inisip na bawiin ang pera, ngunit nang maghiwalay kami, kumalma ang bulag. Hindi niya napigilan ang sarili na kalkulahin ang pera at hilingin sa kabilang partido na ibalik ito. Ang resulta ay nagalit ang nagrereklamo at niloko siya. Sa simula, inamin niya ang mga akusasyon dahil hindi isinapubliko ng nagrereklamo ang kanyang sexual orientation at ayaw niya ring imbestigahan pa ang mga bagay na ito. Sa huli, nalaman ng lahat na sila ay bakla. Nang matuklasan niya na kung aaminin niya ang krimeng ito, mawawala ang kanyang lisensya bilang tax expert at mawawalan din siya ng kabuhayan. Masyadong malaki ang presyo ng pagtatago ng sikreto, kaya humiling siya ng muling paglilitis upang linawin ang katotohanan. Ngunit ayaw pa rin niyang isapubliko ang kanyang relasyon sa nagrereklamo. Pagkatapos marinig ang hiling niya, walang sinabi pa si An Jo-hyung. Mabilis na nagsimula ang paglilitis. Nagbigay siya ng ebidensya ng malalaking transaksyon ng pera at ang katotohanan na pareho silang naglagay ng parehong address sa kanilang registration ng tirahan upang patunayan na sila ay matatalik na kaibigan. Pagkatapos, itinuro niya na ang isang larawan sa pinangyarihan ay nabasag, ngunit hindi maaaring basagin ng bulag ang glass frame ng eksakto. Ito ay maaari lamang
lamang nagawa-gawa ng nagrereklamo. Sa simula, natakot ang nagrereklamo na mabubunyag ang kanyang sikreto. Ngunit sinabi lamang ni An Jo Hyung na sila ay matatalik na kaibigan. Nakahinga ng maluwag at inamin din niya na binigyan niya ng maling akusasyon ang bulag. Nagtapos ng perpekto ang kaso. Pinasalamatan ng bulag si An Jo Hyung. Tinulungan niya siyang itago ang kanyang sexual orientation. Ngunit sinabi ni An Jo Hyung ang totoo. Sa huli, inilantad ko ba ang katotohanan o gumawa ako ng isang matinding kasinungalingan? Ikaw lang ang nakakaalam. Matapos ang paglilitis, naghapunan muli si An Jo Hyung kasama ang kanyang mga kasamahan gaya ng dati. Ngayon, isang babaeng kasamahan ang kinontak ni Kang Hee-ji at inanyayahan siyang sumama sa kanila para kumain. Nang dumating si Kang Hee-ji sa kainan, lubhang nagulat si An Jo Hyung. Hindi niya inaasahan na ang bagong kasamahan na ito ay ang kanyang dating kasintahan. Naramdaman ni An Jo Hyung na bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ngunit sa oras na iyon, lahat ay naakit sa biglang pagtunog ng earthquake alarm. Pagkatapos kumalma ng lahat, natural na ipinaliwanag ni An Jo Hyung na tinitigan niya si Kang Hee-ji dahil nagulat siya sa lindol. Inabot ni Kang Hee-ji ang kanyang kamay upang makipagkamay sa kanya. Ngunit tinanong siya ni An Jo Hyung, "Kilala mo ba ako?" Nakita ni Kang Hee-ji na nagpapanggap siya na hindi siya kilala, kaya umupo na lang siya at ipinakilala ang sarili. Curious ang ibang mga kasamahan tungkol sa kanilang relasyon. "Tama, paano mo nakilala si An Jo Hyung?" "Nagkita na kami dati." Ang sagot na ito ay labis na ikinagulat ng lahat. Tiningnan din ni An Jo Hyung si Kang Hee-ji. Nakita niya na ayaw niyang aminin na magkakilala sila, kaya sinabi niya na nagkita sila sa Hong Kong. Ang sinabing ito ay nagpaalala sa iba pang mga kasamahan sa dating kasintahan ni An Jo Hyung 2 taon na ang nakakaraan. Dahil sa heartbreak, pumunta si An Jo Hyung sa Hong Kong noon. Agad na itinanggi ni An Jo Hyung na nagkita sila ni Kang Hee-ji sa Hong Kong 2 taon na ang nakakaraan. Kailangang baguhin ni Kang Hee-ji ang usapan. Sinabi niya na hindi 2 taon na ang nakakaraan, kundi 15 taon na ang nakakaraan nang magkita sila. Noong panahong iyon, si An Jo Hyung pa ang kusang nag-anyaya sa kanya na bumalik sa South Korea upang magkita muli. Hindi niya inaasahan na ngayon ay ganap na siyang nakalimutan. Muling itinanggi ni An Jo Hyung, "Hindi ko kayang sabihin ang mga bagay na iyon sa ibang tao." Samantala, sa parehong gusali, ilang abogado ang inimbitahan ng may-ari ng gusali. Nagbigay ang may-ari ng gusali ng alok sa kanila. "Sama-sama kayong mag-merge ng law firm at inyong law office." Dahil sa iba't ibang laki ng mga law office, ang malalaking office ay maaaring tawaging law firm, habang ang maliliit na office ay tinatawag lamang na office. Bagaman walang mataas o mababang pagkakaiba sa pagitan ng office at firm, mas gusto ng mga kliyente na pumili ng mga malalaking law firm. At upang makuha ang titulong law firm, kailangan mong mapanatili ang isang tiyak na laki. Kamakailan, isang partner sa malaking law firm sa gusali ang umalis. Kung hindi sila makahanap ng kapalit sa loob ng itinakdang panahon, kailangan nilang magbayad ng mas maraming buwis. Ngunit kung sila ay magsasama-sama upang maging isang malaking law firm, hindi na nila kailangang mag-alala kung saan hahanap ng mga kasamahan. Ang maliliit na law office ay maaari ding maging malaking law firm at magiging mas madali ang mga negosasyon sa labas. Sa katunayan, magtatrabaho pa rin sila ng mag-isa, papalitan lang nila ang pangalan. Walang ibang magbabago. Ang alok na ito ay nagparamdam sa ilang mga abogado na interesado. Ngunit hindi nila maintindihan kung ano ang makukuha ng may-ari ng gusali. Agad na sinabi ng may-ari ng gusali, "Maaari ninyong palitan ang pangalan ng inyong law office sa pangalan ng gusaling ito. Sa ganitong paraan, para kayong may-ari ng buong gusali at napakalaki ng sukat. At dahil sa pangalan ng kumpanya, hindi kayo madaling lilipat. Sa ganitong paraan, makakakuha ako ng mga pangmatagalang nangungupahan." Nang marinig ito ay talagang isang win-win na solusyon. Sa labas ng restaurant, pagkatapos kumain, nanatiling matigas si An Jo Hyung. "Sa tingin ko, nagkakamali ka." Hindi maintindihan ni Kang Hee-ji kung ano ang kanyang pagkakamali. "Hindi tayo nag-usap na magkikita muli sa Seoul." Tumanggap sina An Jo Hyung at Kang Hee-ji ng dalawang magkaibang kaso. Ngunit magkatulad ang uri ng mga kasong tinanggap nila. Kailangang samahan ni Kang Hee-ji ang kanyang senior upang isil ang isang real estate. Ang taong ang real estate ay selyado ay isang mayaman. Nanghiram siya ng malaking halaga ng pera mula sa kanyang kaibigan. Ang kaibigan na iyon ay halos ubusin ang kanyang buong kayamanan upang makuha ang pera na iyon, ngunit ang taong ito ay kinuha ang pera at nawala. Para naman kay An Jo Hyung, ipinakilala niya ang kaso na kanyang hahawakan na isang kaso ng paglilipat. Kailangan niyang ipatupad ang karapatan ng may-ari na humiling ng paglilipat ng real estate. Sa madaling salita, kumakatawan siya sa bangko upang idemanda ang nangungupahan sa social housing na hindi makabayad ng kanyang bank loan sa loob ng itinakdang panahon at kailangang umalis. Sa una, narinig lang ni Kang Hee-ji ang usapan at hindi inakala na may kinalaman ito sa kanya. Ngunit nang bumalik siya sa law office, nakita niya ang isang kliyente na humihingi ng payo. Ang kliyente na ito ay ang nangungupahan na hindi makabayad ng kanyang bank loan. Gusto niyang humingi ng tulong kay Kang Hee-ji na mag-isip ng paraan upang hindi siya paalisin. Pero pagkatapos suriin ni Kang Hee-ji ang kaso, nakita niyang napakahirap itong hawakan. Kahit pa sa korte, malinaw na kailangang bayaran ang utang sa bangko. Ang mahalaga ay mukhang wala siyang pera para magbayad. Sinabi ng nangungupahan na abogado na hindi siya pumunta para hilingin sa kanila na maging kinatawan niya sa kaso, kundi narinig niya na ang bangko ay kumuha ng isang abogado sa law office sa ibaba upang hawakan ang kasong ito. Kaya, gusto niyang magmakaawa sa abogadong iyon na patawarin siya, ngunit pinalayas siya ng law office sa ibaba. Sinubukan niya ang kanyang kapalaran sa itaas. "Kung kilala
kilala mo sila, maaari mo bang hilingin sa kanila na bawiin ang demanda? Sa ibaba, abala na si An Jo-hyung. Minsan, tinanong siya ng kanyang amo kung gusto niyang maging kapartner dahil may kulang sa kanila. Gusto mo bang ma-promote at maging independent na kapartner? Agad na tumanggi si Kang Hyun pero hindi sumuko ang amo. Ilang taon na ang nakalipas, di ba sinabi mo sa akin na plano mong magbukas ng sarili mong opisina? Gusto ko lang kung ano ako ngayon. Tungkol sa pakiusap ng nangungupahan, wala nang magawa si Kang Hae-ji. Pagkatapos ng kliyente, sinamahan ni Kang Ho-ji ang kanyang senior upang isil ang ari-arian. Pagpasok pa lang nila, nagdrama na ang mag-asawang may utang at tumangging makipagtulungan. Napakatalas ng mata ni Kang Ho-ji at nakita niya ang isang sikretong daanan sa likod ng pinto. Sa daanan na ito, umakyat sila sa attic kung saan maraming mahalagang bagay at marangyang gamit. Napakadesente ng mag-asawang may utang. Nako, puro mga hiniram na gamit ang mga ito. Bumaba si Kang Hee-ji at nalaman niyang kapareho pala ng asawa ang lalaking may utang. Sinubukan niyang maghubad at magdrama sa ibaba. Ayaw mo ba kaming inisin kaya ka naghubad? Nakita na kita, inis na ako, okay. Mga mayayaman na nakakainis, may pera pero ayaw magbayad ng utang. Sa kabaligtaran, ang kawawang lalaki na may utang sa Kia Bank ay isang kawawang tao lang na hindi mabayaran ang utang niya dahil wala siyang pera. Sa hapunan, hindi napigilan ni Hee-ji na maliitin si An Jo-hyung. Iyon ang kaso sa bangko na humihiling sa nangungupahan na umalis sa social housing. Diba, hindi rin naging maayos ang pagtanggap mo? Hindi rin siya pinatawad ni An Jo-hyung at nagtalo sila ng matagal. Paglabas nila sa restaurant, naramdaman ni Kang Hee-ji na pinag-iinitan siya ni An Jo-hyung. Sinabi niya, pinag-iinitan kita. May delusion ka ba? Sa kaso na ito, siguradong matatalo ang kawawang nangungupahan, ngunit parang tinutulungan siya ng tadhana. Biglang lumitaw ang isang bagong kaso ng gabing iyon. Nagpa siya ang Korte Suprema sa isang katulad na sitwasyon. Ang nangungupahan na kinasuhan ng bangko ay hindi kailangang umalis sa bahay. Ang kasong ito ay maaaring maging batayan para sa mga susunod na kaso kung mayroon ng president. Ang kasong ito ay malamang na manalo para sa nangungupahan. Nang makita ni An Jo-hyung ang president, nanlumo siya. Kinaumagahan, agad niyang ipinagbigay alam ang balita sa bangko. Kailangan nang ba nating maghintay hanggang matapos ang kontrata? Kung gayon, malaki ang magiging pagkalugi ng bangko. Wala na bang ibang paraan, abogado? Napilitan si An Jo-hyung na sabihin, dahil kagabi lang inilabas ang president, baka hindi pa ito napapansin ng korte. Kung hindi ito mapansin ng hukom, maaari nating ipagpatuloy ang kaso at baka manalo pa tayo. Huwag mong sabihin ang hukom, kahit nga sa pagkain, hindi napapansin ng ibang tao ang bagong president na inilabas ng Korte Suprema. Si Kang Hae-ji lang ang nagbigay pansin kagabi. Pinayuhan niya si An Jo-hyung na mas mabuting iurong na ang kaso ng maaga para hindi masayang ang oras. Ngunit sinabi ni An Jo-hyung na hindi pa sila talo. Kung ikaw ang kalaban, baka matalo ako, pero kung sila ang kalaban, hindi ako matatalo. Hindi maaaring kunin ni Kang Hae-ji ang kaso sa likod ng kanyang opisina, kahit na gusto niyang tulungan ang nangungupahan. Sa huli, bago ang ikalawang pagdinig, nakaisip siya ng paraan. Pumunta siya sa bahay ng nangungupahan noong gabi at ibinigay sa kanya ang president. Kinaumagahan sa korte, isinumite ng nangungupahan ang president sa hukuman. Pagkakita pa lang ng hukom dito, sinabi niya kaagad na mas mabuti para kay An Jo-hyung na isaalang-alang ang pag-urong ng kaso. Labis na nalito ang bangko. Ngunit kailangan lang nilang tanggapin ang resulta na ito. Napakasama ng pakiramdam ni An Jo-hyung. Noong gabi, habang kumakain, hindi na naman napigilan ni Kang Hee-ji na tuksuhin siya. Ngunit tinukso naman ni An Jo-hyung ang kanyang pagiging inosente. Sa tingin mo ba maganda ang manalo sa kasong ito? Naisip mo na ba kung anong mga pagbabago ang mangyayari pagkatapos ng president na ito? Bababa ang bilang ng mga taong pinapaalis ng bangko sa kanilang inuupahan. Pagkatapos nito, hindi na papautangin ng bangko ang ganitong klaseng tao. Kaya ang maaaring mangyari ay, kahit na manalo ang mga mahihirap sa kanilang karapatan na umupa ng social housing. Kung gusto nilang mangutang sa bangko para sa down payment, hindi na papautangin ng bangko ang mga mahihirap na ito. Napakalaki ng posibilidad na ang mga mahihirap na ito ay hindi makakalipat sa public housing dahil walang sapat na pondo para sa down payment. Agad na sinabi ni Kang Hae-ji, at least ang nangungupahan sa pagkakataong ito ay hindi ang buong pamilya na pinalaya sa public housing at pinabayaan sa kalye. Tinanong naman siya ni An Jo-hyung, kung gayon, ang ibang mahihirap na tinanggihan ng bangko ay nararapat lang. Nang gabing bumalik siya sa opisina, naisip ni An Jo-hyung ang sinabi ni Kang Hee-ji sa kanya at nakaramdam siya ng kakaiba sa loob-loob niya. Ano bang alam niya? Akala mo ba hindi ko naisip ang ganoong bagay? Samantala, sa ibang law office, biglang nakatanggap ng email si Bae Moonjung mula sa kumpanya. Binuksan niya ito at nakita ang balita na ang lahat ng law offices sa gusali ay magsasama-sama na. Hindi alam ni na An Jo-hyung at Kang Hae-ji na magiging magkasama sila sa trabaho. Nakaupo si Kang Hae-ji sa gilid ng stadium at pinapanood ang mga estudyanteng tumatakbo. Nagkataon naman na nagjo-jogging si An Jo-hyung. Nakita niya si Kang Hee-ji na nakaupo sa tabi ng stadium. Sumagi sa isip niya ang imahe ng dalawang naghahalikan noon. Lumapit si An Jo-hyung at umupo sa tabi ni Kang Hee-ji. Tinanong naman siya ni Kang Hee-ji kung kailan siya dumating. Hindi siya naniwala na hindi siya nakita ni Kang Hee-ji na tumatakbo sa stadium. Sigurado siya na nagsinungaling si Kang Hee-ji. Hindi naman makapaniwala si Kang Hee-ji at tinanong siya, kailan ako nagsinungaling? Hindi ba sinadya mong magsinungaling? Maliwanag na noong nasa Hong Kong tayo, nakipag-date siya sa
na makikipagkita siya pagbalik sa Korea, pero hindi niya ito ginawa. Ngayon, sinasabi pa niyang nakalimutan niya pagbalik sa Seoul. Kung may ganyang lugar, puntahan natin. Inamin ni An Jo-hyung na talagang naalala niya, pero ang pangakong iyon ay malinaw na tinanggihan ni Kang Hae-ji mismo. Sabi ni Kang Hae-ji, noon ay tinanong niya sila kung magsasama sila pagbalik sa Seoul, pero hindi iyon nangangahulugang pagtanggi. Malinaw na gusto niya pang mag-develop. Nagulat si An Jo-hyung nang mapagtanto niyang maling pagkaintindi ang kanyang pagtanggi noon. Pero kung talagang gusto ni Kang Ho-ji na mag-develop, bakit hindi siya tumawag sa kanya pagbalik niya sa Korea? Agad na nagpaliwanag si Kang Ho-ji na wala kasi ang telepono ko noon. Pero dumating ako sa napag-usapan nating lugar sa tamang oras. Ikaw ang hindi dumating. Bakit mo pa ako niyayang magkita pagkatapos noon? Dahil gusto kita. Aksidenteng nasabi ni An Jo-hyung ang nasa loob ng kanyang puso. Kaya dali-dali niyang sinubukan itong itago. Hindi ngayon na gusto kita, kundi noon lang. Sa wakas, naayos din ang kanilang hindi pagkakaunawaan. Humingi rin ng tawad si Kang Hae-ji dahil sa dati niyang pagiging prejudiced kay An Jo-hyung dahil sa kaso ng nangungupahan. Ngunit hindi niya inisip na mali ang pagbigay niya ng president sa hukom. Tiningnan lang niya ito mula sa ibang anggulo at nakitang may punto rin si An Jo-hyung. Kung may hindi naiintindihan si An Jo-hyung, pwede niyang ipaliwanag ito ng malinaw sa kanya. Kinaumagahan, bawat isa sa kanila ay nakatanggap ng bagong kaso. Nakatanggap si Kang Hae-ji ng isang medical malpractice case. Ang medical malpractice case na ito ay dati nang dumaan sa criminal proceedings. Ang doktor na sangkot ay isang respetadong medical professor. Pinatunayan niya sa korte na wala siyang medical negligence at natapos ang kaso na maihatol na walang criminal liability. Ngunit ang mga magulang ng batang namatay pagkatapos ng operasyon ay nagpumilit na kasuhan siya muli para sa civil compensation. Ang muling paglilitis ay labis na nagpahirap sa doktor. Gusto niya lang na matapos ang bagay na ito sa lalong madaling panahon at handa pa siyang humingi ng tawad sa mga magulang ng bata. Hindi ba pwedeng humingi na lang ako ng tawad at makipag-areglo sa kanila? Dahil walang anumang pagkakamali sa operasyon, ang pagkawala ng pasyente ay hindi maaaring isisi sa kanila, kaya hindi sila maaaring humingi ng tawad sa pamilya ng biktima. Ito ay makakaapekto sa reputasyon ng ospital. Hindi nakinig si Kang Hae-ji sa isang panig na salita ng ospital. Pagkatapos na umalis ang doktor, tumawag siya ng direkta sa medikal na tagapayo ng law office at ipinadala sa kanya ang ebidensya na ibinigay ng ospital na siyang surgical video para makinig sa opinyon ng eksperto. Opo, nakita ko na. Pero walang anumang abnormalidad. Nakahinga ng maluwag si Kang Hae-ji nang marinig niya ang sagot na ito. Sa tanghalian, sinabi niya sa kanyang mga kasamahan ang tungkol sa kasong ito. Habang masiglang nagsasalita si Kang Jo-hyung, biglang sumingit si An Jo-hyung at nagkunwaring alam niya ang lahat na ikinainis ni Kang Hae-ji. Ano na? Di ba sinabi ko na kung may hindi ka maintindihan? Gusto mo bang tulungan kita? Ngayon, naiintindihan ko na. Hindi inaasahan na sa kabila ng matibay na ebidensya, tulad ng video ng operasyon, nagbago ang takbo ng paglilitis. Ang abogado sa kabilang panig ay nagsumite ng ilang video na lahat ay tungkol sa normal na buhay ng doktor. Malinaw na makikita na ang doktor ay gumagamit ng kanyang kaliwang kamay, maging sa pag-ehersisyo o pagkain. Kaya, nangatuwiran ang abogado sa kabilang panig na ang paghawak ng manlilikha ng kutsilyo sa kanang kamay ay hindi makatwiran. Sa insidenteng ito, hindi ang akusado ang humahawak ng surgical knife. Nagsusumikap siya na makahanap ng tao na mag-opera para sa kanya. Bago pa matapos ang pagdinig, sumugod ang mga pulis at inaresto ang mga magulang ng pasyente. Lumabas na inatake pala nila ang propesor. Nang marinig ito ni Kang Hae-ji, sumakit ang ulo niya. Agad siyang pumunta sa ospital para bisitahin ang propesor. Buti na lang at minor concussion lang ang tinamo niya at walang iba pang malubhang pinsala. Sa sitwasyong ito, hindi komportable si Kang Ho-ji na magtanong pa sa propesor. Pero ang kasong ito ay patuloy na gumugulo sa isip ni Kang Ho-ji. Nang bumalik siya sa trabaho sa gabi, nakita ni An Jo-hyung na abala siya at kusa niyang hinarangan ang elevator para sa kanya. Hindi ba't sinabi mong ayaw mo akong kausapin? Tumanggi si Kang Hae-ji na tawagin siyang opa. Tinuruan siya sa kanyang opisina at pinakita ang video. Ngunit nakita ni An Jo-hyung na pagod na siya, kaya iminungkahi niya na kumain muna sila. Naalala agad ni Kang Hae-ji ang panahong nasa ibang bansa pa sila at nag-ibigan sa unang tingin, pero nahihiya silang lumapit sa isa't isa. Pagkatapos ng ilang beses na hindi sinasadyang pagkikita, nag-aalangan si An Jo-hyung na magbigay ng katulad na imbitasyon, gusto mo bang kumain? Pagkatapos kumain, talagang bumuti ang pakiramdam ni Kang Hae-ji. Kinuha ni An Jo-hyung ang pagkakataon na sabihin sa kanya na kahit na ang ebidensya ng kalaban ay nagpapatunay na kaliwete ang doktor, hindi nito maipapakita na ang gumawa ng operasyon ay hindi ang propesor. Ngunit naramdaman ni Kang Hae-ji na ang ebidensya na ibinigay ng kalaban ay napakalohikal at mahigpit. Iyon ay talagang naaayon sa karaniwang lohika, ngunit iyon ay karaniwan lang para sa atin. Tinawagan ni An Jo-hyung ang kanyang kaibigan. Ang kanyang kaibigan ay asawa rin ng kanyang kasamahan na si Bae Moon-jung at isa ring doktor. Pagkatapos panoorin ang surveillance video, sinabi ng doktor sa kanilang dalawa na ang operasyong ito ay ginawa mismo ng propesor. Dahil sa katunayan na sa mga medikal na estudyante, marami ang kaliwete, ngunit kapag nasa operating table na sila, kailangan nilang makipagtulungan
tulungan sa iba at kailangan nilang matutunan kung paano gamitin ang kanilang kanang kamay para sa operasyon. Ngunit ang mga kaliwete, may mga ilang pagkakaiba pa rin. Tingnan mo, ang propesor na ito ay medyo mas mabagal mag-opera kaysa sa ibang mga doktor. Nang marinig ito ni Kang Hee-jae, gumaan ang pakiramdam niya. Kinaumagahan, naharap si An Jo-hyung sa isang malaking problema. Tinanggap niya ang kaso na ayaw niyang tanggapin, isang kaso ng diborsyo. Gusto niyang makipagpalitan ng kaso kay Bae Moonjung, gaya ng dati. Ngunit hindi niya inaasahan na nang lumapit siya sa kanyang amo. Sinabi nito, naiintindihan ko ang ibig mong sabihin, pero humingi ang kliyente ng lalaking abogado. Wala nang nagawa si An Jo-hyung kundi tanggapin ang kaso. Nang magsimula ang pagdinig, tulad ng inaasahan niya, nakita niya ang kanyang ex-girlfriend, si Park Soo-jin, na nakaupo sa kabilang panig. Kaya pala ayaw niyang tanggapin ang kaso na ito. May isa pang dahilan, ito ay dahil ang taong nakikipagdiborsyo sa kabilang panig ay ang kanyang ex-girlfriend. Ibig sabihin, kailangan niyang katawanin ang dating asawa ng kanyang ex-girlfriend para kasuhan ito. Ang pagkikitang ito ay naging awkward para sa kanilang dalawa. Ang mga kaso na may kinalaman sa kasal ay laging nakakabwisit. Ang kanyang kasamahan na si Hasanggi ay nakatanggap din ng katulad na kaso, ngunit hindi ito kaso ng diborsyo, kundi kaso ng kompensasyon. Namatay ang asawa ng lalaki sa isang car accident. Dahil nakaupo siya sa passenger seat at na-cover ng kumot ng medyo huli, kinilala siyang biktima ng aksidente. Ang sanhi ng aksidente ay ang driver, na may abnormal na mataas na alcohol level, ngunit dahil nag-log out siya kaagad sa aksidente na iyon at siya ang driver, kaya siya ang tinuturing na pangunahing responsable. Parehong may pamilya at may illicit affair ang dalawang taong namatay. Pero dahil namatay kaagad ang dalawang taong nagtaksil, ang mga pamilya nila ang kailangang magdemanda para sa kompensasyon. Nang banggitin ng asawa ang lugar kung saan nangyari ang aksidente, hindi niya mapigilan ang kanyang emosyon. Sa harap mismo ng motel, siguradong nagmamadali ang lalaking iyon. Pagkatapos basahin ang diborsyo indictment, hindi rin komportable ang pakiramdam ni An Jo-hyung. Dahil sinabi ng kanyang ex-girlfriend na siya ay paulit-ulit na sinasaktan ng kanyang asawa. Kinuwestiyon niya ang kanyang kliyente. Sinaktan mo siya. Ha, importante ba yan? Wala naman siyang ebidensya, sabi ng lalaki habang tumatawa ng may pang-iinsulto. Ang sagot na ito ay malinaw na nangangahulugang ginawa niya ito. Ang lalaki ay malinaw na isang walang hiya. Hindi niya man lang ito tinatago. Alam ni An Jo-hyung na walang hiya siya, ngunit dahil kliyente niya ito, wala siyang magawa kundi tulungan siyang manalo sa kaso. Bagaman maikli lang ang kanilang pagsasama, ayon sa batas sa kasal, kailangan nilang hatiin ang kanilang shared assets pagkatapos ng kasal. Pero ayaw niyang hatiin ang kanyang mga ari-arian sa kanyang ex-wife, kahit na isa 0 milyong won lang ang gusto nito. Nag-umpisa na ulit ang pagdinig, wala pa ring abogado ang babae. Hiniling ng hukom na ang babae ay bigyan siya ng ebidensya ng family violence. Ngunit tiningnan ni Park Soo-jin si An Jo-hyung ng may awkward na ekspresyon. Paano ko ito ibibigay? Sa huli, nag-aalangan siya sandali at yumuko at sinabi na wala siyang ebidensya. Malinaw na nakita ni An Jo-hyung na hindi siya walang ebidensya, kundi ayaw lang ng kanyang ex-girlfriend na makita niya ang kanyang kawawang estado sa kanyang kasal. Ngunit kung sa tamang oras ay isinumite ni Park Soo-jin ang ebidensya, makakakuha siya ng malaking kalamangan sa kaso ng diborsyo. Dahil hindi siya nagsumite ng ebidensya, ang hukom ay maaari lamang magsimula sa mediation. Nakita rin ni Kang Hee-jae si An Jo-hyung sa korte, ngunit hindi man lang siya binati nito. Ito ang dahilan kung bakit na-curious si Kang Hee-jae. At sinuri niya ang impormasyon ng kaso na nakasabit sa labas ng courtroom niya. Nang makita niya ang pamilyar na pangalang Park Soo-jin, naalala niya kaagad na binanggit ng kanyang mga kasamahan na 2 taon na ang nakalipas. Naghiwalay si An Jo-hyung at ang kanyang ex-girlfriend, at dahil sa lungkot, pumunta siya sa Hong Kong ng ilang panahon. Ang pangalan ng ex-girlfriend niya ay Park Soo-jin. Agad na naunawaan ni Kang Hee-jae na si An Jo-hyung ay naging abogado sa diborsyo ni Park Soo-jin. Dagdag pa, narinig niya na ayaw ni An Jo-hyung na makilahok sa mga kaso ng kasal. Lalo siyang nakaramdam ng kakaiba. Posible ba na may feelings pa rin si An Jo-hyung sa kanyang ex-girlfriend, kaya espesyal na ginawa niya ang pagtulong sa ex-girlfriend niya sa kaso ng diborsyo. Kaya sa tanghalian, hindi niya napigilang sabihin sa kanyang kasamahan, parang tumatanggap si An Jo-hyung ng kaso mula sa isang kakilala. Impossible. Ang tanging kaso na hindi niya tinatanggap ay ang mga kaso na hinihiling ng mga kakilala. Sa pagdududa na ito, nagpasya si Kang Hee-jae na tanungin ng direkta si An Jo-hyung noong araw na iyon, bakit mo tinanggap ang kasong ito? Ngunit sinabi ni An Jo-hyung na trabaho ay trabaho. Gusto mo ba na magreklamo ako at sabihin na hindi ko pwedeng tanggapin ang kaso ng ex-girlfriend ko? Tama, dapat ganoon ang ginawa mo. Kinaumagahan, nagkaroon ulit ng pagdinig, ngunit sa pagkakataong ito ay mediation. Ang dalawa ay nakatayo sa magkabilang panig, ngunit ang alaala ng kanilang dating pagmamahalan ay hindi malilimutan ng sinuman. Hindi napigilan ng ex-girlfriend na tanungin si An Jo-hyung, bakit kailangan mong tanggapin ang kasong ito? Bakit kailangan mong malaman ang aking miserableng buhay may asawa? Habang nagsasalita, hindi napigilan ng ex-girlfriend na yumuko at umiyak. Hindi siya inalo ni An Jo-hyung at sinabi lang na kaya niya. Kaya mo ring gawin ang lahat ng kaya mong gawin. Isumite mo lang ang lahat ng ebidensya na kaya mong isumite. Yumuko ang ex-girlfriend. Wala siyang hawak na ebidensya. Kaya, sa araw na ito, kailangan na lang niyang talikuran ang lahat ng kanyang hiling para sa paghahati ng ari-arian at tapusin ang kaso. Sa kabilang banda, pumunta si Jang Soo-gil sa detention center para bisitahin ang isang kliyente. Ang taong ito ay anak ng isang malaking kliyente. Sangkot siya sa isang kaso ng investment fraud. Ngunit pinili ng malaking kliyente
kliyente si Jang Soo-gil hindi para maging abogado ng kanyang anak, kundi para makipag-usap sa nababato niyang anak. Binisita niya ito araw-araw sa loob ng 1 oras para pasayahin siya. Ito ay nagpahindi komportable kay Jang Soo-gil. At nang dumating siya sa detention center, labis na nadismaya ang anak ng kliyente nang makita siya dahil gusto niya ng isang magandang babaeng abogado na makakausap niya para maibsan ang kanyang pagkabato. Ngunit isang lalaki ang dumating. Nagkunwari lang siyang interesado at tinanong ang abogado kung alam ba niya ang resulta ng laban sa football kahapon. Ngunit ang trabaho ng abogado ay abala na at hindi pa siya kailanman nanonood ng football. Ito ang dahilan kung bakit binato siya ng masasamang salita ng kliyente. Akala mo ba abogado ka? Dito ka lang para makipag-usap sa akin. Paglabas niya ng detention center, naramdaman ni Jo Chang-won na ganap na nayurakan ang pagkatao niya bilang isang abogado. Habang nalulugmok siya, nakilala niya si Kang Hee-ji. Napansin ni Kang Hee-ji na hindi siya maayos. Sinubukan pa rin ni Jo Chang-won na itago. Ngunit marahang tanong ni Kang Hee-ji, hindi seryoso pero parang wala ka nang magagawa. May problema ka ba? Ang ganitong pakiramdam ng pag-aalaga ay nagparamdam kay Jo Chang-won ng pag-ibig para kay Kang Hee-ji. At ang diborsyo ng kanyang dating kasintahan na si An Jo-hyung ay natapos na rin. Tuwang-tuwa ang asawa nito. Si An Jo-hyung ay mabilis na natapos ang kaso at tinulungan pa siyang hindi maghati ng kahit isang sentimos ng ari-arian. Sa sobrang pagmamalaki niya, kusang loob siyang nagsabi kay An Jo-hyung, sadyang hiniling ko sa iyong boss na ikaw ang italaga. Ibig sabihin, dahil sa isang kaibigan ng dating asawa na nakasalubong niya, nalaman niya ang pag-iral ni An Jo-hyung at sinadya niyang hanapin siya. Gusto niyang gamitin ang relasyon sa pagitan ni An Jo-hyung at ng dating asawa para piliting sumuko ang dating asawa na laging nagpapahalaga sa reputasyon. Hindi lang niya gustong ipahiya ang dating asawa, gusto rin niyang ipahiya si An Jo-hyung na tumulong sa kanya na manalo sa kaso. Pagkabukas niya ng bibig, sinabi niyang gagamitin niya ang pera para bilhin si An Jo-hyung at gusto pa nga niyang gamitin ang ilang mga voucher para paalisin siya. Heto, pinaghirapan mo. Gamitin mo lang igalit na galit si An Jo-hyung at siya mismo ang pumunit sa mga voucher at pinapaalis ang lalaki. Sinubukan pa nga niyang makipagsuntukan kay An Jo-hyung. Sa pagkakataong ito, mag-iiwan ako ng ebidensya. Hindi kita palalampasin. Nang malaman ng bastos na lalaking ito na may surveillance camera, umalis siya ng tahimik. Ngunit nakita lahat ito ni Kang Hee-ji na aksidenteng dumaan. Doon niya lang nalaman na si An Jo-hyung ay hindi abogado ni Park Soo-jin, kundi asawa nito. Dahil sa awkward na sitwasyon, nagkatinginan sila ni An Jo-hyung. Agad siyang humingi ng paumanhin at tumalikod. Ngunit hindi niya inaasahan na makikita niya sa ibaba ang dating kasintahan ni An Jo-hyung. Parang sinasapian si Kang Hee-ji at lumapit siya sa dating kasintahan ni An Jo-hyung at sinabing, tapos na ang trabaho ni An Jo-hyung, pinauwi ka na niya. Pagkasabi niya nito, nalaman niyang medyo sobra na ang nagawa niya. Nalaman ni Bae Moonjung na may 2 linya ang pregnancy test. Buntis siya. Ano kayang pagbabago ang maidudulot nito sa buhay nilang mga abogado? Ginamit ni Kang Hee-ji ang dahilan na tapos na sa trabaho si An Jo-hyung para paalisin ang dating kasintahan. Ngunit sa huli, nagkasama pa rin silang dalawa sa isang coffee shop pagkatapos ng trabaho. Ang pagkikitang ito ay in schedule ng dating kasintahan ni An Jo-hyung, ngunit matagal na niyang binitawan ang relasyong ito. Pumunta lang siya para sabihin sa dating kasintahan, Park Soo-jin, sana ay maging maayos ka. Pumunta lang siya para sabihin ito. Nagpaalam silang dalawa at nagkasundong hindi na magkikita pa ulit. May tuturing na rin itong magandang pagtatapos para sa kanilang nakaraan. Kinabukasan, si Kang Hee-ji ay hindi mapakali sa naisip niya na pinalayas niya ang dating kasintahan ni An Jo-hyung noong nakaraang gabi. Kusang loob siyang lumapit kay An Jo-hyung para magsabi ng totoo at humingi ng paumanhin. Medyo sobra ang nagawa ko. Pasensya na, dapat sinabi ko na sa'yo kahapon. Ngunit sinabi ni An Jo-hyung, pinag-isipan ko ulit at sa tingin ko tama si Kang Hee-ji. Hindi ko dapat tinanggap ang kaso na ito sa simula pa lang. Ngunit ngayon tapos na ang lahat. Mas kaunti lang ang swerte ni Jo Chang-won. Araw-araw, pinapadala siya sa detention center para magbigay ng konsultasyon na sa katunayan ay para lang makipag-usap. Kasama ang mayamang lalaking ito na nasangkot sa kaso, na may mayabang na ugali. Ang mga retail investor na iyon ay mga tanga. Kapag tumaas lang ng bahagya ang closing price, susunod sila na parang isang kawan ng aso. Mukhang wala siyang intensyon na magsisi. Kailangan lang ni Jo Chang-won na pigilan ang kanyang inis para akitin siya. Minsan, ganyan talaga ang mundo ng mga matatanda. Sa panig naman ni An Jo-hyung, may bago siyang kaso. Ang kliyente na nagpunta para sa konsultasyon ay mukhang matangkad at malaki ang katawan. Inakusahan siya ng mga mag-aaral ng physical abuse. Hindi ko talaga sila sinaktan. Kami, bilang mga guro, sa loob ng 15 taon, ay hindi pa kailanman nagpaparusa sa mga mag-aaral. Hindi agad naniwala si An Jo-hyung sa kanyang kliyente. Nagpasya siyang siya mismo ang maghahanap ng katotohanan. Kaya, hinila niya si Bae Moonjung para maghanap ng mga pahiwatig online. Ang resulta, natagpuan nila ang account ng grupo ng mga mag-aaral na nag-akusa sa guro. May isang batang lalaki na nag-post ng larawan sa social media na nakadila at may hawak na demanda. Sinira niya kami, mag-ingat siya. Naglakas loob siyang magreklamo sa amin. Ito ay hindi maikakailan na ebidensya, sapat na para patunayan na sila ay nagpaparata. Agad na nakipag-usap si An Jo-hyung sa mga magulang ng mga bata. Ngunit, sa likod ng mga batang may masamang ugali ay karaniwang may masasamang magulang. Nagpapaliwanag lang ang mga bata. Bakit mo kami ginaganyan? Wala kaming alam sa nangyayari. Ipinaalala ni An Jo-hyung sa kanila na may
mayroon din silang responsibilidad bilang mga tagapangalaga. Ito ang nagpatahimik sa mga magulang na ito at pumayag silang bawiin ang demanda. Sa panig naman ni Kang Hee-ji, may bago rin siyang kaso. Ang kasong ito ay tungkol sa pagnanakaw. Ang kliyente ay inakusahan na kumuha ng relo ng iba sa labas ng convenience store. Ngunit lasing ang kliyente noong nangyari ang krimen, kaya hindi niya matandaan kung kinuha niya nga ba ang relo. Naghanap siya, ngunit wala ang relo sa kanya. Ibig sabihin, maging ang kliyente ay hindi sigurado kung siya nga ba ang may kagagawa ng krimen. Upang malaman ang katotohanan, pumunta si Kang Hee-ji sa istasyon ng pulisya. Kinuha ng pulis ang isang surveillance video mula sa convenience store, ngunit dahil sa anggulo ng kamera, tanging ang itaas na bahagi lang ng katawan ng kliyente ang nakunan, hindi ang relo sa mesa. Mula sa anggulong ito, makikita ng malinaw na ang may-ari ng relo ay nasa mesa sa labas ng convenience store at pagkatapos ay umalis at nakalimutan ang relo. Kasunod nito, ang kliyente ay pumunta sa convenience store para bumili ng isang bot ng serbesa. Pagkatapos ay umupo sa mesa sa labas ng convenience store para uminom ng serbesa. Pagkatapos uminom, umalis siya dala ang kanyang bag pagkatapos ng ilang sandali. Ang may-ari ng relo ay bumalik sa convenience store. Hindi niya mahanap ang relo at agad na nagulat sa pulisya. Nangyari ang krimen. Mula sa anggulong ito, tanging ang kliyente lang ang suspect. Ngunit dahil sa problema sa anggulo ng kamera, hindi nakunan ang eksena kung saan direkta niyang kinuha ang relo. Para malaman ang katotohanan, pumunta siya sa mga tindahan sa paligid at natagpuan ang isa pang bone broth shop na may surveillance camera na nakaturo sa lugar na iyon. Ngunit ang may-ari ng bone broth shop na ito ay nagkaroon ng criminal record noon at ayaw niyang masangkot sa gulo. Tumanggi siyang ipakita sa kanila ang surveillance video. Hindi nawala ng pag-asa si Kang Hee-ji at araw-araw siyang pumupunta sa tindahan niya. Habang kumakain, sinubukan niyang maging pamilyar sa may-ari ng tindahan. Sa panig naman ni Jo Chang-won, kailangan pa rin niyang bumisita sa mayamang lalaki sa detention center araw-araw. Napansin ng lalaki na ayaw sa kanya ni Jo Chang-won, kaya mas lalo siyang na-interes na asarin siya. Sa ngayon, tanging si Jo Chang-won lang ang makakapag-comfort sa sarili niya na hindi makakalabas ang kriminal na iyon sa lalong madaling panahon. Ngunit sinabi ng lalaki na malapit na siyang makalabas. Kahit pa ang kanyang krimen ay pagmamanipula sa stock market at panloloko sa malaking halaga ng pera mula sa mga retail investor. Gusto mong pustahan tayo? Tingnan natin kung makakalabas ako. Hindi na kinaya ng may-ari ng bone broth shop ang araw-araw na pagpunta ni Kang Hee-ji sa kanyang tindahan. Nilapitan niya si Jo Chang-won na medyo pamilyar sa kanya at hiniling na kumbinsihin si Kang Hee-ji. Ngunit hindi niya inaasahan na si Jo Chang-won ay sasama rin kay Kang Hee-ji sa tindahan araw-araw. Ito ay lubos na nakakaabala sa may-ari ng tindahan. At ang eksena na magkasama silang dalawa ay nakita rin ni An Jo-hyung na naging dahilan ng kanyang selos. Pagkatapos ng ilang panahon, sa wakas ay sumuko ang may-ari. Pumayag siyang ipakita kay Kang Hee-ji ang surveillance video. Umaasang hindi na siya pupunta sa kanyang tindahan araw-araw. Ang surveillance video ay tunay na nakunan ang lahat ng nangyari sa labas ng convenience store noong gabing iyon. Ngunit ang hindi inaasahan ay sa video, ang kumuha ng relo ay ang sariling kliyente ni Kang Hee-ji. Nako, bakit mo ginawa iyon? Pagkakita sa sitwasyong ito, maging ang kliyente ay nahiya. Tinanong niya si Kang Hee-ji kung ano ang dapat niyang gawin. Bilang isang abogado, pinayuhan siya ni Kang Hee-ji na mariing huwag umamin. Bilang isang nakatatandang kapatid na mas matanda ng ilang taon kaysa sa kliyente, pinayuhan niya itong dalhin ang surveillance video at ibigay ito. Pumunta siya sa istasyon ng pulisya at kusang loob na umamin at harapin ang kanyang responsibilidad. Nagsisisi siya sa nangyari na nagpapakita na mayroon pa rin siyang konsensya. Kung hindi siya umamin, kahit makatakas siya sa parusa habang buhay, hindi siya magiging panatag. Sa huli, pinag-isipan ng mabuti ng kliyente at pinili pa rin niyang pumunta sa istasyon ng pulisya para umamin. Hindi siya sinigawan ng pulis at handa silang tulungan siyang makipag-areglo sa biktima. Ang insidenteng ito ay nagtapos ng maayos. Magaling ka. Salamat, Attorney Kang. Ang naliligaw na kabataan na ito ay lubos na nagpapasalamat kay Kang Hee-ji sa paghila sa kanya, pabalik sa tamang landas at sa hindi pagpapadesisyon sa kanya ng mali. At si Kang Hee-ji naman ay naramdaman din ang init sa kanyang puso dahil sa matagumpay niyang pagtulong sa iba. Sa kabilang banda, ipinatawag ng may-ari ng gusali ang lahat ng kinatawan mula sa mga law office. May kaso akong gusto ninyong hawakan. Narinig ni An Jo-hyung na natapos na ang kaso ni Kang Hee-ji. Nagdala siya ng hapunan para sa kanya at inanyayahan siya. Tara, kumain tayo. Dahil tapos na ang kaso mo, hindi mo na kailangang kumain sa restaurant kasama sina Jo Chang-won at Bae Moon-jo. Baka dapat mag-date na rin sila. Sa gabing iyon, biglang lumabas sa front page ang isang malaking balita. Isang tapat na reporter ang nagbunyag na ang makapangyarihang pamilya sa law school ay gumamit ng backdoor para makapasok ang kanilang mga anak. Naglista pa siya ng mga pangalan ng mga nakapasok sa paaralan. Nakapasok sa pamamagitan ng backdoor at may trabaho matapos magtapos. Hindi inaasahan, kasama rin si Hasanggi sa listahan. Ibinunyag na siya ang panganay na anak ng chairman ng Hancock Group. Agad-agad, nakatanggap si Hasanggi ng napakaraming nakakainis na mensahe. Kabilang dito ang mga estranghero at dating kliyente. Lahat sila ay kinukutya siya na sinasabing mali
malinaw na isang prinsipe. Bakit naglalaro ng pagiging karaniwang tao? Ang isang mayaman na pinalaki sa luho, maunawaan ba talaga ang mahihirap na manggagawa para maging isang mabuting abogado? Hindi lamang mga estranghero sa opisina ni Hasanggi, pati na rin ang ibang mga kasamahan ay nagbubulungan sa likod niya. Paano niya nagawang maging ganoon sa labas at loob? Nakakatakot. Hindi ba niya itinatago na siya ay mayaman? Ang mga pinakamalapit na kasamahan ni Hasanggi, kasama na sina Kang Hee-ji at An Jo-hyung, ay madalas na maghapunan ng magkasama pagkatapos ng trabaho. Gustong tanungin ni Jo Chang-won ang tungkol dito habang kumakain, ngunit sinubukan siyang pigilan ng iba. Halata namang ayaw ni Hasanggi na pag-usapan ito sa kanila. Base sa reaksyon ni Hasanggi, mukhang mayroon siyang hindi masabi. Ilang malapit na kasamahan niya ang nagkunwari na hindi ito nangyari. Hiniling ng may-ari ng gusali na hindi bababa sa dalawang law office ang magkasamang humawak sa kaso na ibinigay niya sa kanila. Kaya't napunta ang responsibilidad na ito kina Kang Hee-ji at An Jo-hyung. Ang dalawang napiling magtulungan sa kasong ito ay hindi naman masyadong komplikado. Isang EC na nagtatrabaho sa isang nightclub ang nakakita mismo sa kanyang kasamahan na binubugbog ng may-ari ng nightclub. Tinulungan niya ang kanyang kasamahan na tumawag sa pulis, ngunit tinanggal siya kaagad ng may-ari. Ang mas malala pa, kahit na tumulong siya sa kanyang kasamahan, hindi inamin ng kasamahan niya na binugbog siya. Sa pagkakataong ito, kailangan nilang magsampa ng kaso para sa iligal na pagtatanggal. Ngunit ang problema ay kung ang isang EC sa nightclub ay may tuturing na isang manggagawa at saklaw ng labor law. Sa panahon na nagtatrabaho ang EC sa nightclub, hindi siya pumirma ng formal na kontrata sa trabaho at wala ring social security record. Hindi rin mapatunayan ang oras ng pagpasok at pag-uwi sa trabaho. Hindi rin araw-araw pumupunta ang EC sa nightclub para magtrabaho at hindi rin siya binabayaran ng regular. Sa halip, parang bayad sa pagganap na natatanggap pagkatapos ng bawat performance. Kahit na nahirapan sila para tulungan ang kliyente na patunayan ang relasyon sa trabaho sa nightclub, kung hindi nila mapapatunayan na talagang sinaktan ng may-ari ang kasamahan, maaaring ituring ang kanilang kliyente na naninira sa may-ari at hindi itinuturing na iligal na tinanggal sa trabaho. Sa anumang kaso, ang paninira sa may-ari ay isang napakakatwirang dahilan para sa pagtanggal. Sa makatuwid, nagpasya sina Kang Hee-ji at An Jo-hyung na pumunta muna sa nightclub upang hanapin ang kasamahan ng kanilang kliyente na sinaktan. Para siya ang magpatunay na siya ay binugbog at para matulungan silang manalo sa kaso. Ngunit hindi inaasahan, nang magtago ang dalawa sa nightclub at makilala ang kasamahan, sinabi niya, binubugbog ako dahil nararapat lang sa akin. Hindi iyon malaking bagay. Talagang nalungkot sina Kang Hee-ji at An Jo-hyung para sa kanya at nagalit sa kanyang kahinaan. Ngunit hindi magandang magpakita ng galit sa kanya sa sandaling iyon. Ibinigay ni Kang Hee-ji ang kanyang business card at sinabi sa kanya na walang sinuman ang nararapat na bugbugin. Kung magbago ang isip niya, makipag-ugnayan lang siya sa kanya. Kinuha ng kasamahan ang business card at pagkaalis niya, agad silang hinarang ng may-ari ng nightclub at tinanong kung bakit sila naroon. Hindi ba't naghahanap kayo ng ihi sa inyong pani? Narinig kong kulang pa rin kayo. Mabilis na nag-isip si Kang Hee-ji at agad na sinabing sila ni An Jo-hyung ay isang grupo. Siya ang manager. Bagamat hindi ka panipaniwala ang kanilang kasinungalingan, pinabayaan sila ng may-ari ng nightclub na maihalong pag-aalinlangan. Pagkatapos, magkasama silang umalis sa nightclub, kumain ng sopas para sa hangover at sumakay ng bus pa uwi. Ang pakiramdam ng magkasama sila ay nagpaalala kay Kang Hee-ji sa kanilang pag-upo ng magkatabi sa Hong Kong. Kinabukasan, biglang may naisip si Kang Hee-ji. Maaari silang magsimula sa mobile broadcasting station para patunayan na ang kanilang kliyente ay mayroong regular na ruta at oras ng pagpasok sa trabaho. Araw-araw, napakasama rin ang kalagayan ni Hasanggi. Tahimik siya at hindi nagpapaliwanag, kaya lalong lumala ang mga bulong-bulungan tungkol sa kanya. Kahit si Jo Chang-won ay may galit sa kanya dahil ang kumpanya ng pamilya ni Jo Chang-won ay isang subsidiary ng Hankook Group. Minsan, kinukwento niya ang sitwasyon ng kanyang pamilya sa harap ng kanyang mga kaibigan at tinatawanan siya ng lahat at tinatawag siyang mayaman. Ngunit ngayon, sa pag-iisip niya, nakakatawa lang siya. Paano niya nagawang sabihin ang mga bagay na ito sa harap ng anak ng parent company? Para siyang isang payaso. Tinanong niya si Hasanggi kung hindi ba siya itinuturing na kapatid. Labis na nalungkot si Hasanggi nang tanungin siya nito. Ngunit hindi rin siya makapangatwiran. Nagpunta sina Kang Hee-ji at An Jo-hyung sa korte ng magkasama. Nagpakita sila ng ebidensya tulad ng kasaysayan ng paggamit ng bus card ng kliyente, pati na rin ang impormasyon mula sa mobile broadcasting station at mga mensahe ng kliyente. Upang patunayan na ang kanilang kliyente ay may regular na oras ng pagpasok at pag-uwi sa trabaho sa nightclub at tumatanggap ng regular na sweldo na nagpapatunay ng relasyon sa trabaho sa nightclub. Nagulat ang may-ari ng nightclub at hindi nakapaghanda. Ang panalo sa kaso ay malinaw na pumanig kina Kang Hee-ji at An Jo-hyung. Ang may-ari ng gusali na nag-utos sa kanila sa kaso ay dumalo rin sa pagdinig. Lubos siyang nasiyahan. Gayunpaman, pagkatapos ng pagdinig, diretsong nagbanta ang may-ari ng nightclub. Maging sina Kang Hee-ji at An Jo-hyung, kahit na napatunayan nila na may relasyon sa pagitan nila, gagamitin pa rin niya ang paninira para tanggalin ang kanilang kliyente. Paano hindi magiging handa sina Kang Hee-ji at An Jo-hyung? Bago ito,
Pinahikayat na nila ang sinaktan na kasamahan na magsalita. Isiniwalat niya na binugbog siya ng may-ari. Kaagad na napangiti ang may-ari ng nightclub. Direkta niyang tinarget ang may-ari ng gusali. Huwag mo na akong guluhin pa. Bakit ba lagi mo akong sinusundan? Napakabigat. Mukhang mayroon silang personal na hidwaan. Kaya sa pagkakataong ito, kusa ang may-ari ng gusali na maghanap ng abogado para tulungan ang Ify sa nightclub na magsampa ng kaso. Tungkol kay Hasanggi, kinabukasan, nakita niya ulit ang kanyang dating amo sa elevator. Napakahalaga ni Hasanggi sa kanyang dating amo, ngunit lumipat siya ng trabaho dahil mas mataas ang sweldo sa ibang law office. Kaya ngayon, iniisip ng dating amo na ang lahat ay palusot lang ni Hasanggi. Ngunit ngayon, mukhang palusot lang, hindi ba? Kung ayaw mo sa aming kumpanya, sabihin mo na lang ng diretsyo. Bakit kailangan gawing dahilan ang sweldo? Ang pahayag na ito ang naging huling patak. Nang gabing iyon, hindi na siya nakapagtimpi at nagpost ng isang open letter sa social media tungkol sa kanyang buhay. Hindi siya isang mayaman na pinalaki sa luho. Mula pagkabata, ang kanyang palayaw ay The Spring Elf. Ang dahilan sa pangalang ito ay dahil lagi siyang nagtatrabaho ng part-time sa Taglagas, humihingi ng 6 na buwang leave at nag-enroll sa Tagsibol. Dahil kailangan niyang magtrabaho part-time para kumita ng pera, inabot siya ng 8 taon para matapos ang universidad. Ibig sabihin, nagkamali ang reporter sa kanyang pangalan at nagbigay ng maling ulat tungkol sa kanya. Inabot siya ng di nararapat na cyberbullying. Ang orihinal na dahilan kung bakit hindi siya nagsalita ay dahil ayaw niyang malantad ang kanyang mahirap na nakaraan sa harap ng lahat. Pagkatapos basahin ang sulat, naunawaan siya ng lahat. Ngunit ang babaeng kasamahan na si Bae Moonjung ay mayroon pa ring mabigat na damdamin dahil siya ay buntis, ngunit hindi niya nararamdaman na maaari siyang maging isang mabuting ina. Agad siyang inaliw ni An Jo Hyung, mamahalin mo rin ang iyong anak. Huwag kang masyadong mag-alala. Kailangan bang maramdaman ang pagmamahal ng ina sa simula pa lang? Totoong umabot sa korte ang rich kid na si Kya. Espesyal pa siyang nagbigay ng isang business card sa aking manugang. Manugang ko, magtrabaho ka para sa akin, hindi kita pababayaan. Naramdaman ni Chamun na walang mata ang langit at maging ang ganoong uri ng tao ay pinalaya. Talagang walang silbi ang prosecutor's office. Ngayong gabi, naghapunan ng magkasama sina An Jo Hyung at Kang Hee-ji. Umupo sila sa tabi ng bintana ng isang high-end na restaurant. Nagkataon na narinig nila ang tugtog ng piano at ang tugtog na iyon ay ang tugtog na tinugtog ni Kang Hee-ji sa Hong Kong. Ito ang tugtog na tinugtog mo, di ba? Naalala mo pa rin? Sa panahong iyon, nagtatrabaho din siya part-time sa isang restaurant. Dinala siya ni An Jo Hyung sa restaurant at umupo sa ibaba. Nakikinig ng mahabang panahon at inaalala ang mga lumang alaala na ito. Napakakuryoso ni An Jo Hyung, bakit naging abogado si Kang Hee-ji kahit na nag-aral siya ng piano. Ikinuwento ni Kang Hee-ji kay An Jo Hyung na ang kanyang ama ay orihinal na napakayaman at ang kanilang pamilya ay napakahusay. Ngunit nagkaroon ng isang insidente. Ang kanyang ama ay nasangkot sa isang cryptocurrency scam at naloko sa lahat ng kanyang ari-arian. Nakita niya mismo ang kanyang ama na nagdurusa, ngunit wala siyang magawa. Ito ang nagbigay sa kanya ng ideya na maging isang abogado upang sa susunod na mangyari ito sa kanyang ama, kahit papaano ay may magagawa siya. Tiyak na napakahirap, ngunit sa huli ay nalampasan mo rin ito, di ba? Pagkatapos kumain, nagkasama silang dalawa sa kalye. Naalala ni Kang Hee-ji ang isa pang gabi na tulad nito pagkatapos niyang mag-off sa trabaho. Inihatid siya ni An Jo Hyung sa kanyang bahay. Kusang loob siyang sumulong. Yumuko si An Jo Hyung at hinalikan siya. Maraming taon na ang lumipas at nagbago na ang lahat. Ngunit ang orihinal na damdamin ay tila nanatili. Isang bagong araw, may bagong kaso sa law office. Si Jo Chang-won ay tumanggap ng isang pro bono case. Ang nilalaman ng kaso ay napakasimple. Isang matandang babae na may mahirap na buhay ang biglang nakatanggap ng mensahe. Sinasabi sa mensahe na napakababa ng kanyang credit score at napakahirap manghiram ng pera sa bangko. Ngunit ang kumpanyang ito ay maaaring tulungan siyang humiram ng pera para sa mga may mababang kita. Kaya, sinunod ng babae ang mga kahilingan ng kabilang panig. Nagpunta siya sa bangko para gumawa ng transaksyon at ang pera ay patuloy na pumapasok at lumalabas. Bilang resulta, siya ay naging kasabwat sa isang telecommunication scam at nakatanggap ng akusasyon. Lubos na nagulat ang babae at ibinigay ang mga dokumento kay Jo Chang-won na nagsasabing wala siyang naiintindihan. Ano ang ibig sabihin ng pag-usi? Ang mga pro bono case ay may kaunting bayad, kaya ang boss ni Jo Chang-won ay ayaw tumanggap ng ganoong mga kaso. Ngunit si Jo Chang-won ay may natural na malakas na diwa ng hustisya. Hindi lamang siya handang tanggapin ang kaso, ngunit gumastos din siya ng sariling pera upang i-print ang mga naugnay na dokumento. Naramdaman niya na ang babae ay masyadong kaawa-awa at kailangan niyang tulungan siya na makakuha ng isang hindi guilty na hatol. Kasabay nito, nag-alok ang may-ari ng gusali sa mga may-ari ng law office na tumulong sa ilang law student na mag-intern sa law office. Ang amo ni Jo Chang-won ang pinakamagugol at sinabing hindi siya gagastos ng isang sentimo. Hindi siya gagawa ng mga bagay na walang kita. Wala ring sinabi ang ibang may-ari ng law office. Agad na sinabi ng may-ari ng gusali na sasagutin niya ang lahat ng gastos at ang pagtanggap sa ilang intern ay makakatulong sa kanila na maging masikat sa industriya. Magkakaroon ng magandang impresyon ang mga estudyanteng ito sa kanilang law office at sa huli ay pipiliin nilang sumali sa kanilang law office kapag nagtatrabaho na sila ng mag-isa.
Ito ay isang makabuluhang pangmatagalang plano. Nakita ng ilang amo na ang may-ari ng gusali ay handang magbayad mula sa sarili niyang bulsa, na tila walang masamang epekto sa kanila. Ilang tao ang sumang-ayon. Isang grupo ng mga law student ang dumating sa law office building para mag-intern. Dinala sila ng may-ari ng gusali upang makilala ang bawat assistant lawyer. Excited din si Kang Hee-ji at ang iba pa sa pagdating ng mga intern. Dapat tayong magdaos ng welcome party para sa kanila ngayong gabi, di ba? Tinanggihan ni An Jo-hyung at sinabing mayroon siyang class reunion ngayong gabi at hindi siya makakadalo sa kanilang party. Ang iba ay hindi nag-alala at kahit wala siya ay maaari pa rin nilang ituloy ang party. Kaya, sa gabi pagkatapos ng trabaho, nagpunta silang lahat sa isang restaurant. Sa daan, nakita ni Bae Moonjung ang isang bakanting upuan sa subway. Gusto niya ring umupo, ngunit may isa pang buntis na may mas malaking tiyan ang lumitaw. Agad na naramdaman ni Bae Moonjung na hindi pa halata ang kanyang tiyan at dapat niyang ibigay ang upuan sa kabilang babae. Sa kasamaang palad, isang malakas na lalaki ang sumiksik sa harap ng buntis at umupo sa bakanting upuan. Galit na tinitigan ni Bae Moonjung ang lalaki at sadyang tinanong ang buntis, saan po nakuha yan dahil bagong buntis pa lang siya at hindi niya alam ang mga bagay na ito. Nahiya ang lalaki sa kanyang pagtingin at awkward na ibinigay ang upuan. Maraming taon nang hindi dumadalo si An Jo-hyung sa class reunion. Ang mga dating kaklase na ito ay nagtanong na sa kanya ng mga pribadong problema tulad ng paghiling ng diborsyo sa kanilang asawa o pag-ibig sa isang tao. Ngunit natuklasan na may pamilya na ang taong iyon at siya ay ang kabit. Lalo na ang kabit na kaklase ang pinakakakilakilabot. Hindi lang siya hininga ng bayad pinsala ng asawa ng kabit, kundi malamang ay kakasuhan pa siya. Dahil sa takot, nakiusap ang kaklase kay An Jo-hyung na huwag itong sabihin. Hindi sinabi ni An Jo-hyung sa sinuman, ngunit isang kakilala ang nagsiwalat nito sa hapagkainan na ikinagalit ng taong kasangkot. Sabi ko, hindi ko alam na may asawa siya. Ikaw ay isang abogado, ngunit nagkakalat ka ng chismis tungkol sa iba. Agad na ipinaliwanag ng kaklase, narinig ko iyan mula sa iba, hindi kay An Jo-hyung. Naging awkward ang kapaligiran. Sina Kang Hee-ji at ang iba pa, pagkatapos nilang maghapunan kasama ang mga intern, ay pumunta rin sa restaurant na ito. Pagkakita kay Kang Hee-ji, nagpakita ng malisyosong ekspresyon ang ilang lumang kaklase ni An Jo-hyung. Dahil sa Hong Kong noon, na-in love si An Jo-hyung kay Kang Hee-ji sa unang tingin at nagpadala ng mga larawan niya sa lahat at tinanong kung paano manligaw kay Kang Hee-ji. Ang mga dating kaklase ay nagbiro sa kanya na gusto niyang balikan ang dati nilang relasyon. Ngunit si An Jo-hyung ay matigas na nagpilit na itanggi ito. Nang makita siyang ganoon, sinabi ng kanyang dating kaklase, bakit hindi mo ibigay sa akin ang contact information ni Kang Hee-ji? Sige na, hindi pwede. Ayaw na ayaw niya sa blind date. Pagkatapos ng party, magkasamang naghintay sina Kang Hee-ji at An Jo-hyung ng bus. Habang papunta sa bus stop, biglang napabuntong hininga si An Jo-hyung, huwag na huwag kang tatanggap ng kaso mula sa isang kakilala. Kahit na lumalapit sila sa iyo, kapag nasa gulo sila, sa huli, wala sa kanila ang gustong malaman mo ang kanilang masasamang gawain. Si Jo Chang-won ay dumalo sa paglilitis para sa telecommunication scam. Bagaman nagbigay siya ng sapat na ebidensya at mga larawan tungkol sa mahirap na buhay ng matandang babae, nagpapatunay na hindi niya sinasadya na tulungan ang telecommunication scam at wala siyang natanggap na benepisyo mula rito. Gayunpaman, nanindigan ang prosekusyon na guilty ang babae. Nagbigay si Jo Chang-won ng napakakatuwirang argumento, ngunit alam din niya sa kanyang puso na hindi mataas ang sansa na manalo siya ng isang hindi guilty na hatol. Pagbalik niya sa opisina, masama ang kanyang pakiramdam, ngunit bumili pa rin siya ng inumin para sa mga intern. Nagkataon din na tinitingnan ng mga intern ang case file na ito. Ngunit ang kasong ito ay malinaw na isang scam. Mayroon bang taong maloloko talaga? Hindi mapigilan ni Jo Chang-won na sumagot, kahit sino ay maaaring maloko. Di nagtagal, dumating ang tagsibol. Kahit ang law office ay may bakasyon. Espesyal pa nga na nagpadala ang may-ari ng gusali ng mga regalong pangpasko sa bawat law office. Ang ibang law office ay nakatanggap ng malalaking lobster. Ngunit ang boss ni Jo Chang-won, dahil sa kanyang kasakiman, ay hindi mahal ng may-ari ng gusali, kaya nakatanggap lang siya ng mas murang regalo sa Pasko. Sa kalagitnaan ng bakasyon, naramdaman ni An Jo-hyung at Kang Hee-ji ang pagkabagot at nagkasabay na lumabas. Nagkita sila sa kalye. Bakit ka nandito? Akala ko magkasama kayo ng mga magulang mo ngayong bakasyon. Wala akong magawa sa bahay. Magkasama silang naglakad-lakad at napag-usapan ang nangyari sa Hong Kong noon. Sa Hong Kong noon, nangako silang magkikita ulit sa subway station sa Seoul. Sinabi ni Kang Hee-ji na naghintay siya sa subway station ng matagal. Sinabi din ni An Jo-hyung na pumunta rin siya, ngunit sa huli ay hindi sila nagkita. Noon, naisip ng isa na pagtanggi iyon at ang isa naman ay inakala na isang pilosopikal na pag-amin. Nang marinig niya ang para sa akin, iyon ay isang pag-amin. Sinabi ni An Jo-hyung na sa susunod, dapat na maging mas malinaw si Kang Hee-ji at huwag siyang paasahin. Nagtanong naman si Kang Hee-ji kung ganoon, kailan ang sa susunod. Agad na huminto si An Jo-hyung, ngayon ay isang magandang araw. Dahil tinanong mo na, natural na ngayon na. Ang sinabing ito
ito ni An Jo-hyung ay nagpatigil sa puso ni Kang Hee-ji sa isang sandali. Hindi niya mapigilan ang sarili, tumingkayad at hinalikan si An Jo-hyung. At natauhan si An Jo-hyung at hinalikan siya ng may pagmamahal. Formal na kinumpirma ng dalawa ang kanilang relasyon, ngunit sa harap ng kanilang mga kasamahan ay kailangan pa rin nilang itago ito. Kumusta na kayong dalawa? Lihim kayong nagde-date sa likod namin, di ba? Agad silang tumanggi, ngunit hindi nila maitago ang tingin sa isa't isa. Tapos na ang bakasyon sa Pasko at bumalik sa trabaho si Kang Hee-ji. Isang araw, normal siyang nag-off sa trabaho, ngunit nakita niya mismo na dinadala ng mga pulis ang kanyang ama. Gumuho ang kanyang mundo. Doon lang sinabi ng kanyang ina sa kanya ang dahilan kung bakit nakatanggap siya ng supwena dati, ngunit hindi niya ito sinabi sa kanya. Ayaw lang niyang mag-alala ka. Ano ang akusasyon sa kanyang ama? Naaresto siya sa kasong pandaraya. Agad na pumunta si Kang Hee-ji sa detention center upang dalawin ang kanyang ama. Ngunit tumanggi ang kanyang ama na papasukin siya. Ang eksenang ito ay nagpaalala kay Kang Hee-ji sa eksenang nakita niya noon nang dumaan ang kanyang ama sa cryptocurrency scam. Hindi ganoon. Patawarin mo ako, nagmamakaawa ako. Ang kanyang ama, na sa kanyang paningin ay laging dakila at kayang suportahan ang buong langit, ay lumuhod sa sandaling ito na mukhang napakaliit at walang magawa. Dahil dito, tinalikuran ni Kang Hee-ji ang kanyang pangarap na maging pianista at lumipat sa pag-aaral ng batas at naging isang abogado. Ito ay upang kung mangyari muli ang sitwasyong ito, matutulungan niya ang kanyang ama. Ngunit ang mga kaso ng pandaraya na tulad nito ay napakahirap takasan. Ang kaso ni Jo Chang-won ay isang malinaw na aral. Sinubukan niya ang kanyang makakaya para ipagtanggol ang hindi guilty, ngunit ang resulta ay hindi ayon sa gusto niya. Ang abogadong si Jo Chang-won ay nagkaroon ng hatol sa telecommunication scam at ang resulta ay guilty. Nagkataon na ang amo ni Jo Chang-won ay nasa detention center noong araw na iyon at nasaksihan niya si Kang Hee-ji na nagre-rehistro upang makita ang kanyang ama. Nagsimula siyang magsalita sa likuran. Sa tingin ko, hindi maganda ang pamilya ni Kang Hee-ji. Ang kanyang ama ay isang kriminal. Kaya pala hindi kayo ganoon ka-close. Mabuti na lang, wag mo siyang pakikisamahan. Sa kabilang banda, nakita ni Kang Hee-ji na ayaw ng kanyang ama na makialam siya sa kaso. Ngunit talagang hindi siya mapalagay, kaya nilapitan niya si An Jo-hyung at umaasang matutulungan niya ang kanyang ama sa kaso. Pagkatapos malaman ang sitwasyon, mas nag-alala si An Jo-hyung kay Kang Hee-ji. Ayos ka lang ba? Alam din ni Jo Chang-won ang nangyari at mas nag-alala siya sa ama ni Kang Hee-ji. Ayos lang ba ang ama niya? Sa paghahambing, alam mo kung saan nanalo si An Jo-hyung. Palagi niyang inuuna ang kapakanan ni Kang Hee-ji. Kinumpirma pa niya kay Kang Hee-ji ng maraming beses, kung tatanggapin ko ang kasong ito, malalaman ko ang maraming bagay na ayaw mong malaman ko. Magiging problema ba ito para sa iyo? Nang marinig siya, kusang loob na sinabi ni Kang Hee-ji, sa totoo lang, hindi ko sila tunay na mga magulang. Namatay ang tunay kong mga magulang sa isang aksidente sa kotse. Inampon ako ng aking tiyuhin at tiyahin, ngunit matagal na silang itinuturing na parang pamilya. Naging abogado siya para protektahan sila, ngunit nangyari ang bagay na ito at wala siyang magawa. Hindi mo kailangang mag-isa. Kaya ko ito sinasabi sa iyo, hindi ba? Nang makuha ang pag-aliw ni An Jo-hyung, tila nakahanap si Kang Hee-ji ng sandalan at sumandal sa kanyang balikat. Siya at ang iba pang kasamahan ay nagbigay kay Kang Hee-ji ng ganap na suporta. Pagkatapos malaman ang sitwasyon, sinabi nilang lahat na handa silang tumulong. Kaya, ilang abogado ang magkakasamang nagsimulang hawakan ang kaso. Magkasama silang nag-isip, ngunit nang balikan nila ang bawat pahina ng case file at personal na imbestigahan ang mga biktima at kasabwat, natuklasan nila ang isang masamang bagay. Ang mga kasabwat, inamin ni Director Choi na ang ama ni Kang Hee-ji ang utak ng lahat. Noong panahong iyon, sinabi ng ama ni Kang Hee-ji na matagal na siyang nasa internasyonal na kalakalan at may magandang impormasyon tungkol sa cryptocurrency sa ibang bansa. Naloko rin siya ng ama ni Kang Hee-ji, kaya hinikayat niya ang ibang mga investor na mag-branch out at hikayatin pa ang mas maraming investor para tumaas ang kanilang kita. Sa madaling salita, ito ay isang multi-level marketing scheme. Ngunit natuklasan niya sa bandang huli na walang anumang cryptocurrency. Sa simulat sa pool, ito ay isang scam ng ama ni Kang Hee-ji na mag-isa niyang nilamon ang lahat ng pera ng mga tao. Sa panig ng ama ni Kang Hee-ji, sinabi niya na ito ay walang batayan. Wala siyang natanggap na benepisyo mula rito. Magkakilala lang sila ni Director Choi sa loob ng 2 taon at nag-usap lang sila sa isang kumperensya. Hindi siya kasali sa anumang pamumuhunan sa cryptocurrency. May transaksyon na nagkakahalaga ng 100 milyon South Korean won sa pagitan nilang dalawa. Sabi ng ama ni Kang Hee-ji, ang 100 milyon South Korean won na ito ay perang hiniram ni Director Choi sa kanya at pagkatapos ay ibinalik. Dahil nabayaran na ang utang, ibinalik niya ang IOU kay Director Choi. Ibig sabihin, wala siyang ebidensya na magpapatunay na ang pera ay isang utang. Nang ipautang niya ang pera kay Director Choi, personal niyang ibinigay ang 100 milyon South Korean won na cash kay Director Choi. Sa bank statement, nakatala lamang na nagpadala si Director Choi ng pera sa kanya, hindi na nagpadala siya ng pera kay Director Choi. Hindi lang iyan, sinabi ni Director Choi na magkakilala na sila mula pa noong 2019. Noong panahong iyon, nagkaroon ang ama ni Kang Hee-ji ng ideya na mamuhunan sa cryptocurrency na nakatala din sa ledger ng kumpanya. Inamin ni Kang Hee-ji na noong panahong iyon, nagkaroon niya ng ideya ang kanyang ama na mamuhunan sa cryptocurrency, ngunit naloko
niloloko siya. Gayunpaman, naglabas si Director Choi ng isang kontratang nilagdaan noong 2019 na naugnay sa cryptocurrency na kanilang pinagtulungan. Maging ang mga testimonya ng mga biktima ay tugma rin sa testimonya ni Director Choi. Sa madaling salita, lahat ng ebidensya ay nagpapatunay na nagsinungaling ang ama ni Kang Hee-ji. Ganap na hindi naniniwala si Kang Hee-ji na nagsisinungaling ang kanyang ama. Ipinakita niya ang ebidensya na nasa kanyang kamay. Ang negosyo ng dalawang kumpanya ay nagsimula lang noong 2022. Ngunit ang negosyo na ito ay may tuturing lamang na indirect na ebidensya at hindi sapat na malakas. Alam mo rin ba kung paano makakaapekto sa hatol ang pagtanggi sa bawat objective na ebidensya? Tama ba? Sa aspeto ng rasyonalidad, alam ni Kang Hee-ji na tama si An Jo-hyung. Ang pagtanggi sa lahat ng kasalanan ay hindi makakatulong sa hatol ng kanyang ama. Sa aspeto ng emosyon, ganap siyang hindi naniniwala na nagsinungaling ang kanyang ama. Hindi rin siya naniniwala na magluloko ang kanyang ama. Kaya mas lalo siyang nagsikap na maghanap ng ebidensya. Nagsimula siya sa anggulo na hindi magluloko ang kanyang ama. Ang mga testimonya ng biktima at ni Director Choi ay perpektong magkatugma. Isa lang ang ibig sabihin nito, sila at si Director Choi ay nagkasundo na ibato ang lahat ng kasalanan sa ama ni Kang Hee-ji at gawin siyang bayaran ang lahat. Sa teoryang ito, nakipagkita si Kang Hee-ji sa mga biktima. At tulad ng inaasahan, nang harapin sila ng mga tanong niya, naging malabo sila at mukhang nag-aalala. Pakiusap, sabihin niyo ang totoo. Sa harap ng kanyang pagmamakaawa, sasabihin ba ng mga biktima ang katotohanan o hindi? Hindi mahalaga. Gusto lang nila ngayong mabawi ang kanilang pera. Ang mga salitang ito ay malinaw na may problema. Mayroon silang bagong direksyon. Agad nilang sinuri ang lahat ng tax invoice ng kumpanya ng ama ni Kang Hee-ji. Hindi na sayang ang pagsisikap ni Kang Hee-ji. Sa katunayan, nakita niya ang mahalagang ebidensya. Sa selyo ng kumpanya ng ama ni Kang Hee-ji, mayroong isang Unified Company Code. Ang kumpanya ng ama ni Kang Hee-ji ay nagsara noong 2019 dahil sa isang scam. Kaya nang magbukas ito ulit, binago nito ang Unified Code sa isang bago. Ngunit sa kontrata na ibinigay ni Director Choi na sinasabing nilagdaan noong 2019, ang Unified Code sa selyo ng kumpanya ay ang bagong code na binago noong 2022. Sa madaling salita, ang kontratang ito ay hindi nilagdaan noong 2019. Ang peke na nilikha noong 2022 dahil ang kontrata ni Director Choi ay nabunyag na peke. Iyak na may problema rin ang testimonya ng saksi. Dinidiktahan ni Jo Chang-won ang saksi sa mismong korte. Saksi, bakit ka nagsinungaling? Dahil sinabi niya iyon, nabawi ko ang pera ko. Sa magkakasamang pagsisikap ng lahat, napatunayang inosente ang ama ni Kang Hee-ji. Ang akusado na si Kim Tae-hyun ay walang sala. Pagkatapos ng insidente, labis na nagpapasalamat si Kang Hee-ji sa lahat at inalok na ilabas ang kanyang mga kasamahan para kumain. Ang mga kasamahan ay hindi napigilang tuksuhin sila at magtanong, hanggang kailan kayong magtatago ng relasyon? Kaya naman, sinamantala ni An Jo-hyung at Kang Hee-ji ang pagkakataon na ipahayag ang kanilang relasyon. Ang dalawang taong magkasama ay napakaganda. Kahit na si Manoy Chamon ay may kaunting lungkot, itinago niya lang ito sa kanyang puso. At si Byung-jung naman ay naharap sa isang malaking problema, palaki ng palaki ang kanyang tiyan. Ngunit ang may-ari ng law office ay hindi siya pinaghandaan para sa maternity leave dahil wala pa itong nakaraang record. Wala talagang record kahit kailan. Tama, kadalasan ang mga tao ay nagre-resign. Bakit? Buntis ka ba? Ang asawa ay nakita ang hirap ni Gi Man-jung habang siya ay nagbubuntis, kaya tinanong niya si Gi Man-jung kung tinanong na niya ang kanyang boss tungkol sa maternity leave. Nagalit si Gi Man-jung sa pagbanggit ng isyong ito dahil malinaw na sinabi sa kanya ng kanyang boss na hindi siya papayagan. Ngunit tinanong siya ng kanyang asawa. Kaya kapag sinabi sa akin na hindi pwede, ano ang gagawin ko? Ano ang dapat kong sabihin? Na gusto kong mag-resign? Para sa mga babae, ang pagbabalanse ng trabaho at pamilya ay laging isang mahirap na problema na hindi maiiwasan. Gustong-gusto talaga ni Bae-hyun-jung na maging litigation lawyer, pero kung buntis na siya at kailangan pa ring tumakbo sa mga kaso, masyadong mahirap iyon. Ngayon, tumanggap na naman siya ng isa pang kaso ng litigasyon. Ang customer na lumapit sa kanila ay isang may-ari ng isang maliit na kainan. Kahit maliit lang ang kainan, maganda ang takbo ng negosyo. Ang specialty ng kainan na ito ay maanghang na stir-fried tteokbokki. Dahil sa kakaibang sarsa at masarap na lasa, maraming customer ang naglalakbay ng malayo para kumain doon. Dinala ni Byung-jung si Kang Hee-ji sa maanghang na stir-fried tteokbokki na kainan. Ang tteokbokki dito ay talagang masarap. Sinabi sa kanila ng may-ari na naisip niyang mag-apply para sa copyright ng sarsa ng tteokbokki, ngunit hindi ito naaprubahan, at ang empleyado na nagnakaw ng resipe ay nagtrabaho rin sa kanyang kainan habang siya ay nag-a-apply para sa copyright. Sa una, isa lang siyang waiter, ngunit nagpakita siya ng malaking interes sa pagluluto. Pinayagan siya ng may-ari na magtrabaho sa likod ng kusina. Dahil dito, lihim niyang natutunan ang resipe ng may-ari at pagkatapos ay nagbukas ng sariling stir-fried tteokbokki na kainan sa isang mas magandang lokasyon na eksaktong kapareho ng sa may-ari. Dahil sa mas magandang lokasyon at magkaparehong lasa, maraming customer ang piniling pumunta sa kainan na iyon. Dahil dito, bumaba ang kita ng may-ari ng mahigit sa kalahati. Nang ma-reject ang aplikasyon niya para sa copyright, inakala ng lalaki na pwede na niyang gamitin ang resipe, kaya nag-resign siya. Napakawalang hiya. Ang problema ay may mga naunang kaso na rin ang pagnanakaw ng resipe, pero hindi kailanman nanalo. Ang
resipe ng may-ari ay hindi rin binigyan ng copyright. Hindi nila mapapatunayan na protektado ito ng copyright. Nagtaka si Gie Manjung kung bakit karaniwang hindi binibigyan ng copyright ang mga resipe at hindi rin itinuturing na trade secret. Naghanda siyang hanapin ang sagot sa problemang ito. Ilang sandali, nagsimula na ang paglilitis. Pagkatapos niyang saliksikin ang maraming lumang kaso, natagpuan niya ang susi. Bilang isang abogado, binara niya sa korte ang argumento ng kalaban na abogado na ang resipe ay hindi copyright at hindi rin trade secret, kaya ang paggamit nito ay walang anumang legal na problema. Ang argumento ni Gie Manjung ay kahit walang proteksyon ng copyright, ang resipe ay dapat ituring na trade secret. Ang ibang mga resipe ay hindi itinuturing na trade secret dahil hindi ito espesyal na pinoprotektahan, ngunit iba ang sa tteokbokki na kainan. Ang kanilang may-ari ay naglagay ng espesyal na kandado sa labas ng kwarto kung saan ginagawa ang sarsa para lang mapanatili itong sikreto. Bukod pa rito, pagkatapos magbukas ng negosyo ang akusado, bumaba ng kalahati ang kita ng nagreklamo na sapat ng patunay. Ang trade secret na ito ay may economic value. Halos nakuha na ni Gie Manjung ang simpatsya ng hukom sa kanyang mga sinabi. Ngunit sa puntong ito, ang kalaban na abogado ay naglabas ng isang bagay na hindi niya inaasahan. Ito ay ang aplikasyon ng kliyente ni Gie Manjung para sa copyright na hindi naaprubahan at ang mga proyekto na nabigo sa pag-a-apply ng copyright ay ipinapakita sa publiko. Ibig sabihin, noong panahong iyon, ang resipe ng sarsa ay naging pampubliko na at hindi na matatawag na sikreto. Ito ay isang sorpresa para kay Gie Manjung at nawalan siya ng masasabi. Pansamantalang natapos ang unang pagdinig at si Manjung ay kailangang bumalik upang maghanap ng iba pang mga punto upang subukang manalo sa kaso. Sa sandaling ito, ang may-ari ng gusali na tinatawag ding legal consultant ng opisina. Narinig mula sa subordinate, ang may-ari ay sinaktan ang isang tao sa isang nightclub noong nakaraan at lumikha na naman ng panibagong gulo. Nag-invest siya ng 100 milyon Korean won sa isang bagong bukas na grill house at pagkatapos ay humingi siya ng 4 milyon Korean won bawat buwan bilang investment profit. Nagbayad sa kanya ang may-ari ng grill house sa loob ng 5 taon. Kamakailan, hindi maganda ang takbo ng negosyo at sa unang pagkakataon, hindi niya nabayaran ang 4 milyon na ito. Bilang resulta, bantaan siya ng kalaban na kasuhan at hininging ibalik ang buong prinsipal sa isang bagsak. Ang 4 milyon bawat buwan sa loob ng 5 taon ay lumampas na sa 100 milyon Korean won. May lihim na pasakit ang may-ari ng kainan. Sa anumang kaso, sa simula, siya mismo ang pumirma sa hindi patas na kontrata. Sa sandaling ito, ang special consultant ay lumapit sa kanya, nangako na tutulungan siyang makipag-ayos. Sa huli, ang puso ng negosyo ay ang pakikipag-ugnayan sa mga tao at pagpapanatili ng mga talento. Ngunit ang may-ari ng nightclub ay ayaw talagang umatras sa pagdemanda. Ang consultant ay nalito sa case file at humingi ng tulong upang humingi ng payo. Pagkatapos basahin ang case file, nagbigay si An Ju-hyun ng isang nakakagulat na sagot. Ang kontratang ito, kahit nakasulat na investment, ang nilalaman ay walang kinalaman sa investment, kundi isang loan agreement. Kung titingnan mula sa perspektibo ng isang loan agreement, kung magbabayad siya ng 20,000 Korean won bawat buwan pagkatapos ng 5 taon, sapat na ang halaga para sa principal. At ang interes ay lumampas pa sa 20%. Kahit ang loan shark ay hindi ganoon kalupit. Tama, ang dapat magdemanda ay hindi ang may-ari ng nightclub, kundi ang may-ari ng grill house na dapat magdemanda para makuha ang sobrang bayad. Pagkatapos marinig ito, lubos na natuwa ang konsultant. Muli siyang pumunta sa may-ari ng nightclub at sinabi sa kanya na kung igigiit niyang magdemanda, tutulungan niya ang biktima na may-ari ng grill house na idemanda rin siya para sa utang at hihingin ang sobrang halaga na binayaran. Bagaman hindi sang-ayon ang may-ari ng nightclub, wala siyang magawa kundi sumuko. Samantala, si Gie Manjung ay patuloy na binabagabag ng kaso sa tteokbokki na kainan. Si An Ju-hyun din ang tumulong sa kanya sa isang mahalagang punto. Ang kainan na ito ay hindi lamang kinopya ang lasa ng pagkain, pati na rin ang dekorasyon ng dating kainan. Pwede silang magsimula sa ibang anggulo para idemanda ang kaso. Ang isang pangungusap ay nagbigay liwanag sa isipan ni Gie Manjung. Sa ikalawang pagdinig, nagpakita si Gie Manjung ng ebidensya tungkol sa dekorasyon ng kainan ng akusado na eksaktong kapareho ng sa nagrereklamo. Sinadya pa ng akusado na hilingin sa dekorador na gawing eksakto ang dekorasyon tulad ng sa nagrereklamo. At sa review page ng kainan ng akusado, hindi ilan ang nagkakamali na akala nila ito ay isang branch na binuksan ng orihinal na may-ari ng kainan. Walang ginawang paglilinaw ang akusado tungkol dito. Mula rito, maaaring ipalagay na ang akusado ay may intensyon na magpanggap bilang isang branch ng orihinal na kainan. Malinaw na nilabag ng aksyon na ito ang batas sa pag-iwas sa kompetisyon. Walang habag, walang nagawa ang abogado ng akusado matapos siyang kausapin ni Gie Manjung. Walang dudang nanalo si Manjung sa kaso sa pagkakataong ito, ngunit kailangan niyang harapin ang pagpili sa pagitan ng pamilya at trabaho. Nagsimula nang maging masaya ang kanyang asawa na naghahanda ng lahat ng kailangan niya para sa pagbubuntis, ngunit hindi pa siya nagdedesisyon na mag-resign. Manjung, isipin mo lang, kung ano ang gusto mong gawin, gawin mo. Sa sandaling ito, ang consultant ay nagbigay ng isang bagong kaso sa law office ni Daos Cha. Ang kasong ito ay napakasimplisang nabigong kaso ng pagpatay. Ang kliyente ay isang mahirap na estudyante sa high school na matagal nang binubuli. Kahit na nag-report na siya sa paaralan at naging matagumpay, naparusahan ang bully at napilitang lumipat, sinundan pa rin siya ng bully sa bago niyang paaralan para patuloy na ibuli. Pagkatapos ng klase, ang kliyente ay tinakot ng kalaban gamit ang kutsilyo. Dahil wala siyang magawa, inagaw niya
niya ang kutsilyo at sinaksak ang tao noong kinukumbinsi siya. Pagkatapos marinig ang kasong ito, naisip ng ibang mga kasamahan na maaari nilang sundan ang direksyon ng self-defense at mag-plead ng not guilty o humingi na lang ng mas mababang sentensya. Sa huli, anuman ang aming patakaran, hahatulan at lilitisin pa rin nila ito ayon sa kanilang gusto. Ang kaso ng matandang babae noong nakaraan ay nagdulot ng malaking trauma kay Daostia. Natatakot siyang mag-plead ng not guilty. Maaaring dagdagan ng taga-usig ang kaso ng kliyente. Sabi niya, ngunit nang makita niya mismo ang kawalan ng pag-asa sa mga mata ng kliyente, hindi niya mapigilan na sabihin sa kalaban, hindi katulad niya, kaya huwag kang sumuko. Bumalik sa opisina, malambot pa rin ang kanyang puso at inayos ang mga dokumento at binago ang kanyang diskarte sa pag-plead ng not guilty. Ngunit sa sandaling ito, ang may-ari ng law office ay nagbigay kay Daostia ng isa pang bagong kaso. Sa pagkakataong ito, isa pa ring kaso na may kinalaman sa school violence, ngunit ang pagkakaiba ay, ang kliyente sa naunang kaso ay ang biktima ng school violence. Habang ang kliyente sa pagkakataong ito ay ang bully na nananakit sa kanyang kaklase. Hindi masyadong matanggap ni Daostia. Binigay na naman sa akin para ipagtanggol ang taong nagdulot ng school violence. Masyado na yan. Ang sagot naman ng boss niya ay, ang mga abogado ay hindi nagtatanggol base sa kanilang emosyon. Ang trabaho ng isang abogado ay isalin ang nais sabihin ng kliyente sa legal na wika. Kaya lalong napagod si Daostia. Hindi rin maganda ang sitwasyon ng boss ni Byung-jung. Dahil buntis siya, kailangan niyang pumunta sa ospital para sa prenatal check-up. Ang trabaho sa panahong ito ay si An Joo-hyun lang ang pwedeng humawak. Walang sinabi si An Joo-hyun. Nang bumalik si Byung-jung sa kumpanya, nalaman niya na ang EC department ay nagsimula ng mag-post ng mga job vacancies. Tinanong niya ang kanyang boss kung ano ang ibig sabihin nito. Para lang yan sa emergency, kaya pinaghandaan ko na lang silang mag-ipon ng ilang resume. Hindi na kayang pigilan ni Daostia ang kanyang boss, kaya napilitan siyang ipagtanggol ang kriminal. Binugbog ng taong iyon ang kanyang kaklase at hindi matatawaran ang ebidensya. Kailangan pa niyang magsinungaling sa harap ng pulis, nagbibiruan lang ang mga bata. Kahit na mga abogado sila, natural na iisipin nila kung paano mapapakinabangan ang kanilang mga kliyente. Ngunit sa huli, tao pa rin sila at may damdamin ng awa at empatya. Si Kang Hee-ji naman, tumanggap ng isang kaso na medyo nakakaawa. Ang kanyang mga kliyente ay dalawang magkapatid at ang kanilang ama ay hiwalay sa kanilang ina maraming taon na ang nakakaraan. Sa loob ng maraming taon, halos walang komunikasyon sa kanilang ama, ngunit kamakailan ay nakatanggap sila ng balita na patay na ito. Ang kanilang ama ay nag-iwan sa kanila ng isang kapatid na lalaki. Ang kapatid na ito ay anak ng kanyang stepmother. Ang mas mahirap pa, ang stepmother ay matagal ng patay. Ibig sabihin, ang bata ay wala ng magulang. Ang problema na kinakaharap ng dalawang magkapatid ay ang malaking utang na iniwan ng kanilang ama. Gusto nilang tanggihan ang mana. Hindi ito mahirap, hindi ba't kailangan lang nilang talikuran ang kanilang karapatan sa mana? Kahit na ganito ang sinasabi, nag-aalala ako sa batang iyon. Si Kang Hee-ji ay nag-aalala sa batang iyon. Sa kasalukuyan, inampon siya ng mga kapatid ng kanyang ama. Kung tatalikuran ng dalawang magkapatid ang kanilang karapatan sa mana, ang utang ay ililipat sa ibang anak na nangangahulugang ililipat ito sa kanilang kapatid na lalaki. Siyempre, maaari ring talikuran ng bata ang kanyang karapatan sa mana, ngunit kung tatalikuran niya ito, kukunin naman ng mga kapatid ng ama ang utang bilang susunod na tagapagmana. Upang hindi nila mamanahin ang utang, tiyak na hindi nila hahayaang tanggihan ng batang kapatid ang mana. Sa ganitong paraan, ang bata ay wala ng magulang at mamanahin pa ang isang malaking utang. Pinag-isipan itong mabuti ni Kang Hee-ji. Ang pinakamagandang solusyon ay hanapin niya ang kapatid na lalaki ng kanyang kliyente at ang kasalukuyang tagapangalaga ng bata. At kumbinsihin silang hayaan siyang tulungan silang magdemanda at tanggihan ang mana. Sa panig naman ni Daostia, sinubukan pa rin niyang ipagtanggol ang kanyang kliyente bilang inosente. Naantig ang korte sa kanyang pagtatanggol. Bagaman hindi sumang-ayon ang hukom na ang aksyon ng kliyente ay self-defense at siya ay inosente. Itinuturing itong mapapatawad, kaya hinatulan siya ng hindi matagumpay na pagpatay at sinentensyahan lamang ng higit sa 1 taon na may probation na nangangahulugang hindi niya kailangang pumunta sa korte. Halos hindi pa nakita ni Daostia na ganoon kalambot ang puso ng taga-usig at hukom sa korte. Pagkatapos manalo sa kasong ito, lalo niyang naramdaman na may pagkatao ang batas. Si An Joo-hyun naman ay tumanggap ng isang bagong kaso ng pagpapayo. Ang nagpapayo ay isang nasa edad na babae. Siya ay isang full-time na may bahay at ang kanyang asawa ay nagtatrabaho sa isang kumpanya ng siguro. Ngunit kamakailan, nagpakamatay ang kanyang asawa sa pamamagitan ng pagtalon mula sa isang gusali. Ang dahilan ay dahil itinataguyod ng kumpanya ang kultura ng T-Wolf Pack, kung saan kapag may isang hindi nakamit ang target, ang buong grupo ay kailangang mag-overtime. Ang kanyang asawa ang pinakamahina sa grupo at hindi niya kailanman naabot ang target, na nagpapahirap sa iba na mag-overtime. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang ibuli siya ng ibang mga empleyado sa kumpanya. Ano na naman ang ginagawa niya? Mag-overtime na naman tayo. Kung hindi ka magaling, dapat ka namang mahiya. Hindi niya nakayanan ang pressure kaya nagpakamatay siya. Ang kanyang asawa ay umaasa na makakakuha siya ng kabayaran mula sa insurance company. Matapos siyang suriin ang kaso, hindi pa siya nakapagdesisyon kung tatanggapin niya ang kaso. Agad siyang tinawag ng may-ari ng law office at sinabi sa kanya na huwag tanggapin ang kaso dahil ang kabilang panig sa kasong ito ay ang insurance company. Ay lumapit na sa kanila na may mas mataas na bayad sa paglilitis. Ngunit sa huli, siya muna ang lumapit sa amin. At saka, nasa proseso na kami ng negosasyon. Walang espesyal na dahilan para tanggihan siya dahil lang sa mas mataas na bayad
sa pagtatanggol. Sinabi pa ng may-ari sa kanya na kung hindi niya tatanggapin, ibibigay niya ang kaso kay Gi Monjung na buntis. Alam ni An Joo-hyung na nahihirapan na si Gi Monjung dahil sa kanyang pagbubuntis, kaya syempre, ayaw niyang dagdagan ang pasanin nito. Kailangan nating tanggapin ang kaso. Hindi rin naging maayos ang sitwasyon ni Kang Hee-ji. Alam ng kanyang boss na tutulungan niya ang iba na tanggihan ang mana, kaya espesyal na pinayuhan siya na ang law office ay isang for-profit organization. Hindi naman tayo charity organization, kaya syempre hindi natin sila pwedeng tulungan ng libre. Malungkot na malungkot si Kang Hee-ji. Ang dalawa ay malungkot na magkasamang nag-dinner pagkatapos ng trabaho. Si An Joo-hyung ay malinaw na dismayado, ngunit nagpanggap na kalmado. Sinabi lang niya na naiintindihan niya ang boss na inuuna ang interes ng kumpanya. Galit na galit si Kang Hee-ji at hiniling na sumama siya sa pagmumura sa kanilang boss. Sumunod na lang si An Joo-hyung. Sa kabilang banda, minura rin ni Kang Hee-ji ang boss niya dahil sa mga tulad ng inyong representative, napakasama ng mga iyan. Ang linyang ito ay nagpatawa kay An Joo-hyung. Sa wakas, medyo gumaan na ang kanyang pakiramdam. Dahil hindi niya matulungan ang iba na idemanda ng libre, nag-isip si Kang Hee-ji at nakaisip ng ibang paraan. Pinuntahan niya ang mga kliyente at sinabi sa kanila na kung tatanggihan nila ang mana, ang utang ay mapupunta sa kapatid na lalaki. Ngunit mayroon siyang isa pang solusyon na parehong makikinabang. Bukod sa pagtalikod sa mana, mayroon pang isang paraan na tinatawag na restricted inheritance. Ang restricted inheritance ay ang pagmamana ng isang bahagi ng ari-arian, ngunit pagmamana rin ng isang bahagi ng utang. Kung ang utang ay lumampas sa ari-arian, maaari silang mag-apply para sa inheritance bankruptcy. Ngunit ang utang ay hindi pa rin nila sasagutin. At ang nag-apply para sa restricted inheritance ay mamanahin ang isang bahagi ng utang, kaya ang pagmamana ng utang ay hihinto na doon. Ang tanging problema ay ang restricted inheritance ay maaaring mas mahaba ang proseso kaysa sa pagtalikod sa mana. Ngunit kung sila ay pumayag, handang asikasuhin ni Kang Hee-ji ang lahat ng komplikadong papeles para sa kanila. Ang mabait na panganay na kapatid na babae ay nagdesisyon na siya mismo ang mag-apply para sa restricted inheritance. Nakita na nakababatang kapatid na babae ang pagpayag ng kanyang ate, kaya pumayag din siya. Ang lahat ay nagkaroon ng magandang wakas. Pagkatapos ng trabaho, pinuntahan ni Kang Hee-ji si An Joo-hyun para personal na sabihin sa kanya ang magandang balita. Ngunit si An Joo-hyun naman ay may masamang balita para sa kanya. Ang kanyang kaso ay nanalo ng napakadali dahil sinabi ng law office na wala silang tinatawag na wolf pack culture at walang pressure na patakaran sa overtime. Bukod pa rito, ang dating malapit na kasamahan ng lalaki na nagpakamatay ay nagpatunay na mayroon siyang depression noong bata pa siya. Dahil sa history ng sakit na ito, nanalo sila sa kaso ng madali. Ngunit si An Joo-hyun ay hindi man lang masaya dahil pagkatapos ng trabaho, nakatanggap siya ng isang tawag mula sa nag-iisang matalik na kaibigan ng lalaking nagpakamatay. Malinaw na may mabangis na kompetisyon sa kumpanyang ito at mayroon ding kultura ng overtime. Pagkatapos ng lalaki na tumalon at magpakamatay, ang tanging malapit na kasamahan niya ang naging pinakamahina. Ngayong nalaman na niya ang balita, wala nang magagawa si Kang Hee-ji kundi ang yakapin siya ng mahigpit. Ginawa mo ang lahat ng makakaya mo. Pagkatapos ng trabaho, sabay-sabay silang kumain. Humingi ng paumanhin si Gi Monjung kay An Joo-hyun dahil sa kanyang pagbubuntis, naiwan sa kanya ang lahat ng trabaho. Wala yun. At dito na nagtatapos ang pelikula. Salamat sa lahat sa panonood at pagsuporta. Paalam!